Ang pinakamalakas na Diyos ay nagpapanggap na isang mahinang estudyante at sumali sa isang fighting tournament. Si Jing ay isang bata, mag-isa sa buhay, at walang mga magulang na inampon ng isang matanda. Pinalaki siya ng matandang ito sa kabundukan habang nagtuturo ng kakaiba at espesyal na martial arts na tinatawag na Renewal Taekwondo. Ngunit isang araw, sinabi ng kanyang lolo kay Jing na oras na para sumali sa isang paaralan sa lungsod, mag-aral ng mabuti, at makipagkaibigan. Labis na nalungkot si Jing at naiwang luhaan, ngunit sa totoo lang, alam niyang gusto lang bumili ng gatas ng matanda at hindi na babalik. Pagkatapos ay nakita namin ang tatlong lalaki na nagpapahinga sa isang beach, nagpapamasahe mula sa mga babae, isang bagay na alam kung gusto mong gawin. Isa sa kanila ang tumawag sa isang government worker na nagngangalang Mojon, at nagtanong tungkol sa bill na ipinadala nila sa National Assembly. Hinalok siya ng lalaki ng pera, ngunit ang mga lalaki ay higit pa doon. Tinalakay nila ang kanilang planong sirain ang reputasyon ng punong ministro ng bansa. Habang nag-uusap sila, may lumapit sa isla. Biglang umihip ang malakas na hangin, at mabilis na tinakpan ng mga ulap ang maaraw na kalangitan. Ang tatlong lalaki ay hindi sigurado kung ano ang gagawin, nang may nahulog mula sa langit at dumurog sa kanila. Samantala, sa isang opisina, isang lalaki ang gumawa ng pagdurog gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanyang sekretarya na nauubusan na sila ng oras, at kailangan na nilang magsimula. May tato siyang pulang krus sa kamay. Nang maglaon, dumating ang mga helicopter sa isla upang imbestigahan ang insidente, at natagpuan ang isang napakalaking print na hugis kamay na may krus, tulad ng tato sa kamay ng lalaki. Nakita namin ngayon si Jing, na ngayon ay isang teenager. Nagising siya mula sa isang panaginip tungkol sa pag-alis ng kanyang lolo. Tinitigan niya ang isang larawan nila ng kanyang lolo, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang huli na siya sa isang mahalagang kaganapan sa araw na iyon. Nagmamadali siyang umalis sa kanyang bisikleta, nakaramdam ng pagkadismaya dahil sa sobrang pagkatulog sa isang napakahalagang araw. Nang maglaon sa balita, inihayag na ngayong araw ay minarkahan ang unang araw ng martial arts tournament na kilala bilang God of High School. Ang mga mag-aaral mula sa buong bansa ay maaaring lumahok, at ang mga preliminary ng lungsod ay gaganapin sa arena. Nakita namin na ang lahat ng mga tao ay nasa sabik sa paligsahan, at gustong makakuha ng mga tiket para mapanood ito. Kasunod nito, nakita namin ang isang lalaki na nagtatrabaho sa isang tindahan. Habang nagtatapon ng basura, tiningnan niya ang kanyang wallet at napagtantong wala siyang sapat na pera. Alam niyang kailangan niyang magtrabaho ng higit pang mga shift para makabili ng masarap na pagkain. May isang babae na kailangang makapunta sa tournament, at nagtanong sa ilang martial artist para sa mga direksyon na hindi napili para as tournament. Habang binibigyan siya ng mga direksyon, nasasabik siya sa mga muscles ng lalaki. Si Jing ay papunta na sa paligsahan, nakakaramdam ng gutom at iniisip kung ano ang maaari niyang kainin para sa tanghalian. Pagkatapos, muntik na siyang ma-aksident sa isang magnanakaw na nakamotorsiklo na nang-agaw ng pitaka ng isang matandang babae. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga paghihirap sa buhay ng matandang babae, at naawa siya rito. Kaya nagpa siyang tumalikod at habulin ang magnanakaw, at naging intense ang habulan. Si Jing ay sakay ng bisikleta habang ang magnanakaw ay mabilis na humarurot palayo sakay ng isang motorsiklo, ngunit si Jing ay may ilang mga trick sa kanyang manggas. Dalubhasa siyang nagpalit ng mga linya, halos lumipad sa kanyang bisikleta. Sa pagtugis, hindi sinasadyang nabangga niya ang isang babae na humahanga pa rin sa mga muscles ng martial artist. Mabilis siyang humingi ng tawad, at ipinagpatuloy ang paghabol sa magnanakaw. Gayunpaman, nang malaman ng babae na nabasag ang kanyang salamin, nagalit siya at inihagis ang kanyang espada kay Jing. Binalaan siya nito na hindi siya makakatakas. Ipinaliwanag ni Jing na hinahabol niya ang magnanakaw na nagnakaw ng pitaka ng matandang babae. Nang marinig ito, naantig ang dalaga at nagpas siyang tulungan siya. Pareho silang sumakay sa bisikleta, determinadong hulihin ang magnanakaw. Ginawa ng magnanakaw ang lahat para makatakas, ngunit walang humpay na hinabol siya ni Jing at ng dalaga. Gayunpaman, nang tumalon ang babae upang salakayin ang magnanakaw gamit ang kanyang espada, hindi sinasadyang nataman niya ang isang karatula sa kalye. Sa sandaling iyon, isang dumaan na lalaki na nagtatrabaho sa tindahan ang namagitan. Pinigilan niya ang magnanakaw sa isang malakas na suntok na ikinamangha ni Jing at ng dalaga.
Sa sumunod na eksena, magsisimula na ang martial arts tournament, at nalaman naming nasa iisang dressing room silang tatlo at naghahanda para sumali. Hiniling ng babae na si Mira kay Jing na bayaran ang kanyang basag na salamin, ngunit iginiit ni Jing na kasalanan ito ng magnanakaw. Pagkatapos, nagpasalamat siya sa kanila sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nagpakilala si Jing bilang si Jing Mori, at ang lalaki si Dewey ay sinabi din ang kanyang pangalan. Nagpalitan sila ng pagpapakilala, pagkatapos ay ipinaliwanag ng announcer ang mga panuntunan sa paligsahan. Binanggit niya na ang anumang estilo ng pakikipaglaban ay pinapayagan sa panahon ng mga laban. Walang limitasyon sa oras, at ang mga kalahok ay maaaring gumamit ng anumang uri ng armas. Ang tanging paraan upang manalo ay sa pamamagitan ng pagpapatambos sa kalaban, or pagpapasuko sa kanila. Kasalukuyang nagaganap ang mga regional preliminaries, at mula doon, pipiliin ang mga kalahok para sa pangunahing paligsahan. Napag-usapan din ng announcer ang tungkol sa mga bracelet na suot nilang lahat na sinusubaybayan ang kanilang vital signs. Ang mga pulse areas na ito ay naruroon upang matukoy kung ang mga manlalaban ay may malubhang sugat, at kung gayon, ang mga nanomachine na na-inject sa kanila ay agad nagagaling sa kanilang mga pinsala. Ipinaliwanag pa ng announcer na ang sinumang makapasa sa lahat ng round, at manalo sa tournament ay maaaring gumawa ng anumang hiling sa organisasyon. Sa lahat ng mga mandirigma na natipon, ipinahayag niya na ang laban ay magsisimula na. Noong una, nagulat ang lahat, pati na ang mga manunood, ngunit mabilis nilang na-realize na isa pala itong Battle Royale. Ang ilang mga mandirigma ay mabilis na natanto na ang mga pulse areas ay hindi lamang sinusubaybayan ang kanilang mga palatandaan sa buhay, ngunit ipinahiwatig din ang kanilang mga antas ng pakikipaglaban. Bilang resulta, sinimulan nilang i-target ang mga mahihinang kalahok, na nagpapakita ng iba't ibang kakayahan ng bawat manlalaban. Gayunpaman, naging maliwanag na si Jing ay hindi kapani-paniwalang malakas dahil walang kahirap-hirap niyang natalo ang ilang mga kalaban. Katulad nito, pinatunayan din ni Dewey at Mira ang kanilang husay sa pamamagitan ng pagtalo sa maraming kalahok. Pagkatapos, isang mandirigma na nagngangalang Terek ang pumasok sa ring, at binanggit ng babaeng may asol na buhok na siya ang paboritong manalo sa paligsahan. Nagsimulang madaling talunin ni Terek ang ilang manlalaban, na ipinakita ang kanyang bilis kahit na hindi ginagamit ang kanyang mga armas. Nagpahayag siya ng pagkadismaya sa kahinaan ng manlalaban, at sinabi ang kanyang kagustuhan na bumalik sa pagtulog sa kanyang selda ng bilangguan. Humarap si Mira para hamanin si Terek, ngunit hindi gaanong nakapinsala ang kanyang mga pag-atake. Bagamat napatunayang siya ay isang mabigat na kalaban sa laban, gumawa si Terek ng hindi naaangkop na mga komento tungkol sa kanyang kagandahan at inanyayahan siyang makipag-date na agad namang tinanggihan ni Mira. Sa likod ni Terek, nakita namin si Jing na ibinababa ang kanyang suot na nagpapakita ng animal print Andy. Nagpagulat ito kay Terek na tumugon sa pamamagitan ng isang malakas na sipa sa katawan ni Jing, na nagpalipad sa kanya. Napansin ni Dewey na nang sipin siya ni Terek, sinamantala ni Jing ang pagkakataon para mapinsala ang paa ni Terek gamit ang kanyang braso. Tumayo si Jing at sinabihan si Terek na kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, gagawin niya rin iyon. Tumalon silang dalawa para umatake sa isa't isa. Samantala, ang mga opisyal mula sa gobyerno ng Estados Unidos ay nabahalin nang makita ang mga larawan ng mga kaganapan na naganap sa isla. Isang lalaking may galos sa noo ang pumasok sa silid, dahilan para itutok ng lahat ang kanilang mga armas sa kanya. Nagtanong ang mga opisyal tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mojon, na ipinaliwanag na nagtrabaho siya para sa gobyerno ng Korea. Natapos ang unang round ng tournament. Nauna nang maglakad si Mira para umuwi, at sumunod sina Jing at Dewey, dahil lahat sila ay patungo sa iisang direksyon, at ang kanilang mga bahay ay nasa iisang ruta. Tinanong ni Jing kay Mira kung bakit niya siya sinaktan, na humantong sa pagbubunyag ng nangyari noong away ni Jing at Terek. Naalala ni Mira noong tumalon siya para salakayin si Terek, aksidente niyang napilipit ang leeg ni Jing. Ipinaliwanag niya na hindi ito sinasadya, natarante siya dahil hindi niya suot ang salamin niya. Gayunpaman, binanggit niya na nagawa nilang pagalingin siya gamit ang mga nanomachine na na-injected sa lahat ng mga mandirigma. Maaring ayusin ng mga nanomachine na ito ang lahat ng pinsalang natamo sa panahon ng mga laban, na nag-iiwan kay Dewey na humanga sa advanced na teknolohiya ng organisasyon. Nang maglaon, ibinunyag ni Jing na sumasali siya sa torneo dahil gusto niyang harapin ang maraming kalaban at maging mas malakas.
Pagkatapos ay tinanong niya si Dewey kung bakit siya nakikibahagi, at sumagot si Dewey na ito ay para sa pera. Sa wakas, nabanggit ni Mira na siya ay nakikipaglaban upang mabawi ang martial arts academy ng kanyang pamilya. Tinukso siya ni Jing, iniisip kung paano madaling agawin ng mga tao ang kanyang espada mula sa kanya, na sinagot niya na ito ay dahil wala siyang salamin. Hinugot ni Jing ang kanyang espada nang hindi niya napapansin, at hiniling niya ito pabalik. Gayunpaman, habang inaabot ni Mira ang espada, kumawala ito sa pagkakahawak ni Jing at nahulog sa ilog. Humingi ng tawad si Jing at sinabing kukunin niya ito, ngunit sinampal siya nito at hiniling na mawala siya sa kanyang paningin. Gabi na noon, at hinahanap ni Mira sa tubig ang kanyang espada. Narinig niya ang boses ng kanyang ama, na nagpapaalala sa kanya na huwag hayaang mawala ang kanilang moonlight sword style. Nagkaroon siya ng memorya ng pagkabata ng kanyang ama na nagbigay sa kanya ng espada, at sinasabi sa kanya na maghanap ng isang malakas na kahalili para sa akademya. Sa kanyang paglaki, habang ang ibang mga babae ay nag-e-enjoy sa mga tipikal na gawaing pambabae, mayroon lamang siyang oras para sa pagsasanay at pagtupad sa mga kagustuhan ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, biglang nag-off ang flashlight ng kanyang telepono, naiwan siyang nasa dilim. Si Jing ay nagpakita na may dalang flashlight upang tulungan siyang maghanap ng espada. Habang nagpatuloy sila sa paghahanap, humingi si Mira ng paumanhin sa pagsampal sa kanya. Noong kinuha ni Jing ang espada, nakaramdam si Mira ng matinding kalungkutan dahil iyon lang ang tanging alaala ng kanyang ama. Biglang sumulpot si Dewey na may dalang maliwanag na mga ilaw upang tulungan sila sa paghahanap ng espada. Kinabukasan, magsisimula na ang bagong round ng mga laban, at kung sino man ang mananalo ay makakasali sa National God of High School Tournament. Ipinakilala nila ang isang manlalaban na nagngangalang Lando, na nagsanay ng istilong Tai Chi. Naghintay silang tatlo sa locker room, at natutulog si Jing nang lapitan siya ni Terek at binantaang sasaktan siya, kahit tulog si Jing. Gayunpaman, pumasok si Lando at sinabihan si Terek na pabayaan siya. Sa kabila nito, sinipa ni Terek si Lando sa mukha, ngunit mabilis na nagising si Jing at ay nalalayan ang likod ni Lando para protektahan siya. Pinayuhan ni Jing si Lando na laging manatiling alerto. Ang unang laban ay sa pagitan ni Mira at Handachol, at sa isang galaw lang, napatumba niya ito. Pagkatapos nito, nagsimula ang mga laban, at madaling nanalo si Jing sa kanyang laban. Pagkatapos, pinanood nila ang mga laban ng ibang kalahok sa TV, at natalo rin ni Dewey ang kanyang kalaban. Nang makita ito, ipinahayag ni Jing ang kanyang pagnanais na labanan sila. Biglang lumitaw si Lando upang pasalamatan si Jing sa pakikialam noong inatake siya ni Terek kanina. Nabanggit niya na hindi niya dapat hinayaan ang kanyang depensa. Gayunpaman, habang sinasabi niya ito, tinawag ng announcer ang mga manlalaban para sa susunod na laban. Binalaan ni Jing si Lando na mag-ingat dahil ang kanyang kalaban ay si Terek. Sinabi ni Lando kay Jing na hindi siya natatakot kay Terek ngunit nag-aalala siya tungkol sa pagkatalo sa labanan ng mga kalooban. Ipinahayag ng announcer na hindi matatapos ang laban hanggang sa mawalan ng malay or sumuko ang isa sa kanila. Nabanggit din niya na kung may umalis sa ring ng higit sa 20 segundo, madidisqualify sila, at maaari silang umasa sa mga nanomachine upang pagalingin ang kanilang mga pinsala. Sinabihan ni Lando si Terek na ilabas ang kanyang mga braso, at manatiling tapat sa landas ng isang tunay na martial artist. Nagsimula ang laban, at nagawa ni Lando na makatama ng maraming suntok kay Terek na pinahanga si Jing at Mira sa kanyang diskarte. Pagkatapos, magaling niyang itinapon si Terek sa audience na ikinamangha ng lahat. Gayunpaman, dahan-daang bumalik si Terek sa ring at tila hindi naapektuhan ng mga suntok ni Lando. Binitawan ni Terek ang isang braso niya at sinimulang hampasin ng paulit-ulit si Lando. Gayunpaman, naging malinaw na ang estilo ng pakikipaglaban ni Terek ay pinahihintulutan para sa anumang bagay, kabilang ang eye gouges at low blows dahil nilikha ito para mabuhay sa digmaan. Sa puntong ito, naniwala si Lando na ang kanyang estilo ng Tai Chi ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan at hindi pagkagalit. Nakagawa siya ng isang malakas na suntok na tinatawag na yung balance strike kay Terek ngunit epektibong hinarang ito ni Terek. Pagkatapos ay hiniling ni Terek na sumuko si Lando sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kanya, at sinimulan niya itong sampilan para ipahiya siya. Gayunpaman, tumanggi si Lando na sumuko. Nagpatuloy si Terek sa pagtapak sa kanyang mukha, at saka sinubukan tanggalin ang mga braso ni Lando sa kanyang katawan.
Ngunit habang ginagawa niya iyon, namagitan si Jing at sinimulang hampasin si Terek dahil hinamak niya ang kanyang maduming estilo ng pakikipaglaban. Pinalibutan ng mga organizer ng tournament si Jing, at ipinaalam sa kanya na hindi siya maaaring makialam sa laban sa ganoong paraan. Tumayo muli si Terek sa kanyang mga paa at sinabing hindi na siya tulad ng dati. Isang itim na aura ang lumabas mula kay Terek at tinanggal niya ang kanyang mabigat na pantalon. Nasulyapan ang kanyang nakaraan noong mahina pa siya at hiniling sa kanyang mentor na turuan siya ng mga diskarte, ngunit tinawag siya nitong mahina. Pagbabalik sa kasalukuyan, inatake ni Terek si Jing sa isang malakas na galaw. Gumalaw ang mga organizer para makialam, ngunit tumalon si Jing at sinipa si Terek ng ilang beses. Sinipa niya si Terek ng maraming beses kaya nawalan ng malay si Terek. Biglang sumulpat si Mojan, ang lalaking may peklat sa noo at ginamit ang kanyang kapangyarihan para ihagis si Jing sa lupa. Gamit ang mikropono, inihayag niya na siya ang pinuno ng pangangasiwa ng torneo, at isang matinding parusa ang ipapataw kay Jing. Gayunpaman, habang dinadala nila siya, narinig niyang pinupuri at sinisigaw ng karamihan ang kanyang pangalan. Kasunod nito, nakita namin ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng relihiyosong mga damit sa loob ng isang lugar na parang masamang grupo. Nakikinig sila sa mga kaganapan sa paligsahan sa radyo, at binanggit ng isa sa kanila na tutuparin nila ang kalooban ng Diyos, sa paniniwalang sa paggawa nito, matutupad ang kanilang mga hiling. Bumalik sa arena, nagtipon ang mga organizer, at binanggit ng babaeng may asol na buhok na malubhang nasugatan si Lando, na nangangahulugang siya ay tinanggal sa paligsahan. Pagkatapos nakikita si Terek na medyo natatakot sa ginawa ni Jing sa kanya. Nagkomento ang babae na hindi siya naniniwalang lalaban ulit si Terek. Susunod, nakikita si Jing na nag-eehersisyo sa kanyang silid habang ang mga organizer ay nagdedebate kung dapat ba nila siyang i-disqualify. Ang lalaking may peklat sa noo ay tumitingin sa record ni Jing, at nagulat siya nang makitang ang lolo ni Jing ay si Jin Taijin. Pagkatapos noon, nagsimula na ang mga laban. Nakaharap ni Mira ang isang babaeng nagngangalang Ma'am Aison, na nagkataong naging kampyon sa wrestling ng Estados Unidos. Iminungkahi ni Ma'am Aison na dapat siyang pumili ng ibang armas dahil ang kanyang kahoy na espada ay hindi magkakaroon ng pagkakataon sa kanya. Sinimulan niya ang laban ng malakas, inaatake si Mira sa kanyang mga agresibong galaw. Ipinaliwanag ni Ma'am Aison na galing pa siya sa Amerika para manalo sa torneo, dahil ang mananalo ay maaaring magbigay ng anumang hiling. Tinangka ni Mira na lumaban gamit ang kanyang espada, ngunit ang lakas ni Ma'am Aison ay tila kasing tigas ng bakal, na ginagawang hindi epektibo ang kanyang mga pag-atake. Ang espada ni Mira ay nahulog sa malayo, at tinuya siya ni Ma'am Aison, na sinasabing wala siyang pagkakataong manalo. Nagalit si Mira dito, at nagpakawala siya ng kapangyarihan na tinatawag na Moonlight Sword Style na lumikha ng malaking pinsala sa katawan ni Ma'am Aison. Kahit nawala ang kanyang espada, nahulog si Ma'am Aison sa lupa, at idineklara siyang panalo. Samantala, nasa kwarto si Jing na nagdiriwang ng tagumpay ni Mira. Gayunpaman, pumasok si Mojan at ipinaalam kay Jing na nagpasya na sila sa kanyang parusa. Sinabi niya kay Jing na maaari siyang muling sumali sa paligsahan kung matatalo niya ang lalaking may berdeng buhok at salamin. Ngunit iginiit ni Jing na lalabanan niya ang blonde na lalaki, na naalala ang isang nakakahiyang insidente mula sa paaralan. Nagtantrum na parang bata sa sahig si Jing, na nagpapahayag ng kanyang matinding pagnanais na labanan ang blonde na lalaki. Sinabi ng lalaking may salamin na mas malakas siya kaysa sa blonde na lalaki, at pinili sa kadahilanang iyon. Upang patunayan ang kanyang lakas, sinuntok niya si Jing sa mukha. Tuwang-tuwang bumangon si Jing, na pagtantong mas malakas ang lalaki kaysa sa inaakala niya. Ang lalaking may peklat pagkatapos ay nagpahayag na ang laban ay magaganap sa susunod na araw. Lumakad si Mira sa tabi ni Dewey, galit pa rin kay Jing dahil sa pakikialam sa laban. Nag-aalala siya na baka mauwi ito sa pagkadiskwalifikasyon ni Jing sa tournament. Gayunpaman, inilarawan ni Dewey ang insidente bilang hindi kapanipaniwala at naniniwala na ang lakas ni Jing ay hindi pangkaraniwan. Biglang sumulpat si Jing at ipinaalam sa kanila ang nalalapit niyang laban sa lalaking may berdeng buhok at salamin. Hinalok din niya ang mga ito ng ilang prutas na bigay sa kanya ng taong may peklat kanina, na binanggit na ibabalik nila ang kanilang lakas. Nagalit si Mira sa kanya dahil sa pagiging walang ingat, ngunit sinabi ni Jing sa kanila ang tungkol sa kanilang pamilya, na sinasabing ito ang nag-udyok sa kanila na gawin ang gusto nila.
Nagiging maliwanag na ang lalaking may peklat at ang babaeng may asol na buhok ay may binabalak. Pagkatapos, nasa bahay si Jing na kumakain ng prutas at inihahanda ang kanyang higaan para matulog. Bigla siyang nakaranas ng pananakit ng dibdib at bumagsak, umuubo ng dugo. Sa ibang lokasyon, ipinaliwanag ng lalaking may peklat na ginawa niya ito upang subukan kung si Jing ay isang tunay na mandirigma, at upang makita kung siya ay kasing lakas ng kanyang lolo. Susunod, nakita namin si Dewey na binibisita ang isang kaibigan sa ospital na dumaranas ng matinding karamdaman. Napag-alaman na sumasali si Dewey sa tournament para kumita ng pera para makatulong sa kanyang kaibigan. Binanggit ng kanyang kaibigan na susubukan ng mga doktor ang isang bago at mamahaling gamot, at ang kanyang kapatid na babae ay gumawa ng karagdagang trabaho upang mabayaran ang mga gastos sa paggamot. Siya ay naging abala na halos wala na siyang oras upang matulog, at siya ay nagkasala sa pagiging pabigat sa kanyang kaibigan at sa kanyang kapatid na babae. Tiniyak ni Dewey sa kanya na huwag mag-alala at mag-focus sa pagpapagaling. Ikinwento ni Dewey sa kanyang kaibigan ang tungkol sa isang lalaki na nakilala niya na nagpapaalala sa kanya, at nagsimula silang magbiro at magsaya. Nang maglaon, nakita namin si Dewey na nagtatrabaho bilang isang trash collector kung saan nakatagpo siya ng ilang bully na tumutuya sa kanya na narinig nila ang tungkol sa malalang kalagayan ng kanyang kaibigan. Hinampon siya ng isa sa kanila ng lata, na nadumihan ang kanyang kamiseta. Ngunit kinuha lang ito ni Dewey, at patuloy siyang tinutuya ng mga lalaki. Bumalik sa arena, naghahanda si Dewey na lumaban sa paligsahan laban sa isang lalaki na laging nakikitang may dalang libro. Sinabi ng lalaki na natutunan niya ang lahat mula sa mga libro, kabilang ang kung paano manalo sa labanan. Sa pagsisimula ng laban, nahulaan ng lalaki ang mga galaw ni Dewey dahil pinag-aralan niya ang lahat ng pattern ng karate. Nabanggit niya na kung sasanayin at matutunan niya ang lahat ng galaw, imposibleng matalo siya. Kaya naman sumali siya sa tournament para mapatunayang tama ang kanyang teorya. Hinatake ng lalaki si Dewey gamit ang isang metal bat, ngunit nagawa ni Dewey na makaiwas sa mga atake. Sinubukan muli ng lalaki na umatake ngunit nadulas siya at nahulog. Nakapagtataka, hindi sinamantala ni Dewey ang sitwasyon. Sa halip, inalok niya ng kamay ang lalaki para tulungan siyang makatayo. Nagulat ang lalaki na hindi sinamantala ni Dewey ang sandali at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Dewey na magiging duwag ang pag-atake sa isang bumagsak na kalaban. Bumangon ang lalaki at gumamit ng kapangyarihan na tinatawag na 12 spears na kinabibilangan ng paghahatid ng 12 sabay-sabay na welga, na lubhang nasugatan si Dewey. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang mga atake na ito ay tumusok sa kanyang mga buto at umabot sa kanyang mga organo, kaya walang kabuluhan para kay Dewey na bumangon at magpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, naalala ni Dewey ang pakikibaka ng kanyang kaibigan sa ospital, na nagpahayag ng matinding pagnanais na makaligtas sa kanyang sakit. Bumalik sa kasalukuyan, at dahil dito, alam ni Dewey na hindi siya pwedeng matalo. Kaya sa kabila ng kanyang mga sugat, bumangon siya at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ang lalaki ay naglunsad ng isang pag-atake gamit ang 72 spears, ngunit sinalungat ni Dewey ang pagsalakay ng lalaki sa isang hakbang na tinatawag na Black Tortoise. Sinundan niya ito ng isang pag-atake na tinatawag na Vampire Bird, na lumikha ng isang ipoypo na nagpabulag sa lalaki. Sa wakas, pinakawalan niya ang White Tiger, ang pangatlong pag-atake, na nagdulot ng maraming suntok sa lalaki na naiwang walang magawa. Ang lalaki ay hindi makapaniwala na ang kanyang teorya ay ganap na nabuwag. Hindi na naituloy ni Dewey ang kanyang pang-apat na pag-atake, bumagsak ang lalaki at naalis sa paligsahan. Sumunod, inanunsyo nila ang laban sa pagitan ng commissioner na may berdeng buhok at Jing. Gayunpaman, si Jing ay walang malay sa kanyang bahay, ngunit biglang may nangyari sa loob ng kanyang katawan. Nang maglaon, habang hinihintay nila ang pagdating niya sa laban, naisip ng lahat na hindi na siya magpapakita. Ngunit pagkatapos ay dumating si Jing, tumatakbo at tumalon sa ring. Bagamat parang medyo pagod na siya at hindi alam kung bakit nag-iinit ang katawan niya. Nang makita siya, tinuya siya ng green-haired commissioner, na nagmumungkahi na baka natakot siyang harapin siya. Ipinaliwanag ng tagapagbalita ang mga patakaran, na nagsasabi na dahil ito ay isang hindi pantay na laban, kung si Jing ay napatumba ng isang beses ang kanyang kalaban, siya ay mananalo. Nagsimula ang laban, at sa isang kisap mata, mabilis na tinanggal ni Jing ang salamin ng komisyoner at natambo siya sa kaunting pagsisikap.
Bago pa makapag-react ang lalaki, nagulat ang announcer at sumigaw na tapos na ang laban, na ikinagalit ng mga manonood dahil mabilis itong natapos. Biglang nagalit ang lalaking may green na buhok at nagmadaling salakayin si Jing, ngunit nakaiwas si Jing sa pag-atake at naghatid ng sipa na nagpalipad sa kanya. Natahimik ang mga manonood dahil malinaw na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang lakas si Jing. Pagkatapos, isang higanteng halimaw or Diyos ang lumabas mula sa katawan ng lalaki at sinimulang salakayin si Jing, na kinailangang tumakbo sa paligid ng ring upang maiwasan ang napakalaking pag-atake. Ang kapangyarihan ng halimaw na ito ay higit pa sa anumang nakita ng sino man noon. Sinubukan ng halimaw na atakihin si Jing gamit ang isang espada, ngunit may pumipigil dito, at pagkatapos ay nawala ang halimaw. Dumating ang iba pang mga komisyoner upang pigilan ang lalaking may berdeng buhok na galit sa kahihiyan na dinanas niya sa kamay ni Jing. Pagdating ni Mojan, pinarusahan niya ang lalaking may berdeng buhok sa pamamagitan ng pagbabawas ng sweldo ng 3 buwan dahil sa kanyang pinakitang ugali. Pagkatapos ay nilapitan niya si Jing, na nagpapahinga, at binati siya sa kanyang tagumpay. Sumagot si Jing na gutom siya at gustong kumain ng saging. Sa sandaling iyon, walang duda sa isip ni Mujan na si Jing nga ay apo ni Jin Taijin, ang tinatawag na Tiger Cub. Sumunod, tinalakay ng isang programa sa telebisyon ang paligsahan ng God of High School kung saan ibinalita ng mga nagtatanghal na 4 na manlalaban na lamang ang natitira mula sa preliminary round. Ang mga mandirigmang ito ay si Jing, isang practitioner ng Renewal Taekwondo, si Mira, ang kahalili sa estilo ng Moonlight Sword, Dewey, isang nangungunang full-contact karate practitioner, at isa pang manlalaban na nagngangalang Ban Jaihi, dalubhasa sa estilo ng pakikipaglaban sa Brazil. Ang susunod na laban ay itinakda sa pagitan ni Mira at Dewey. Pagkatapos nito, naglakad-lakad ang magkakaibigan sa kalye, pinag-uusapan kung sino sa tingin nila ang makakarating sa final round. Biglang may humantong sasakyan sa harap nila, at lumabas ang isang binata. Naglakad siya patungo sa kanila, lumuhad, at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay Mira, tinanong siya kung gusto niya itong pakasalan. Nang marinig ito, nagulat at nahiya ang 3 magkakaibigan. Sa susunod na eksena, makikita si Mira kasama ang kanyang nakababatang pinsan, na nagdedesisyon sa damit na isusuot niya para sa kasal. Ang maliit na batang babae ay nagpahayag ng hindi paniniwala na si Sujan ay nagpasya na pakasalan si Mira, na inihayag na ang binatang ito ay isang sikat na manlalaban na nagtatrabaho sa telebisyon. Ipinahayag ni Sujan ang kanyang pagnanais na hayaang magningning si Mira at ang kanyang espada. Mamaya, ipinakita sa amin ang isang flashback sa pagkabata ni Mira nang masawi ang kanyang ama. Siya ay nilapitan ng kanyang tiyuhin, na nagsabi sa kanya na siya ay titira ngayon sa kanya at aalagaan ang espada ng kanyang ama. Sinubukan din niyang magturo ng martial arts ngunit masyadong mahina, at umalis ang kanyang mga estudyante sa akademya. Ipinahayag ni Mira na siya ang may-ari ng espada at dapat magkaroon ng magandang kinabukasan para dito. Nang maglaon, sa dojo, tinanong ng tiyuhin si Sujan kung bakit gusto niyang pakasalan si Mira. Sumagot siya na marami siyang plano na may kinalaman sa kanya at sa espada. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na tuparin ang isang pangarap na hindi niya maabot ng kanyang kapatid. Nang maglaon, sinusubukan ni Jing na magpasya kung aling burger ang orderan, nang biglang marinig niya ang isang pag-uusap sa linya tungkol sa nalalapit na kasal ng kanyang kaibigan. Nagpasya siyang pumunta sa bahay nito para tanungin kung bakit niya pinakasalan si Sujan. Nang tanungin ni Mira kung paano niya natagpuan ang kanyang bahay, ibinunyag ni Jing na tinanong niya ang mga taong nag-organisa ng paligsahan. Sinubukan ni Mira na isara ang pinto, ngunit binuksan niya ito at tinanong kung bakit siya magpapakasal kung hindi naman niya mahal ang lalaki, lalo na sa oras ng semifinals. Ipinaliwanag ni Mira na kailangan niyang gawin ito para sa kapakanan ng espada at ng moonlight style. Pagkatapos, isinara niya ang pinto, at tuluyang nahulog si Jing sa hagdan. Gayunpaman, mukhang malungkot si Mira dahil ayaw niyang magpakasal. Pagkatapos, tinawagan ni Jing si Dewey, na nagtatrabaho bilang isang driver ng paghahatid ng pagkain, at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagpapakasal ni Mira sa isang personalidad sa telebisyon na hindi niya pinagkakatiwalaan. Pinayuhan siya ni Dewey na ihinto ang pakikialam sa mga bagay na walang kinalaman sa kanya, ngunit iginiit ni Jing na tila may hindi tama dahil mukhang hindi masaya si Mira. Sa isang pagbabago sa eksena, nakadamit si Mira bilang isang bride, at ang kanyang tiyuhin ay may mga alaala na hindi niya gusto ang mga bagay na katulad ng ibang mga babae.
Mas gusto niyang manatili sa bahay at maglinis, or kapag naglalakad sila sa kalye, tumitingin siya sa mga damit ng ibang babae. Itatanong niya kung gusto niyang bilhan siya nito, pero laging sinasabi ni Mira na hindi niya kailangan ang mga ito. Ngayon ay kakaiba na siya ay ikakasal na, mas kakaiba pa na ginagawa niya ito sa isang taong hindi niya mahal. Pinuntahan niya si Sujan, at hiniling sa kanya na kanselahin ang kasal ng kanyang pamangkin, na nagsasabi na ayaw ni Mira na magpakasal at na siya ay bata pa. Gayunpaman, habang sinasabi niya ito, pumasok si Mira at sinabing masaya siya at gusto niyang matupad ang kanyang pangarap na magpakasal. Malinaw na may iba siyang iniisip, at binanggit niya na ang kapangyarihan ni Sujan ay magbabago sa kapalaran ng estilo ng Moonlight Sword. Naging malungkot ang pinsan niya dahil hindi madalas magsalita si Mira ng ganito. Maya-maya, nakita ang pinsan ni Mira na nagsasabi kay Jing tungkol sa kanyang ama at sa espada. Gusto ni Jing na kausapin si Mira at kausapin siya ng maayos, ngunit may mga dumating na security guard at pinigilan siyang lumapit sa kanya dahil wala siyang imbitasyon. Sinubukan niyang lampasan ang mga ito ngunit itinapon siya sa lupa. Sa isang flashback, nakita ang tunay na intensyon ni Sujan, at natuklasan na kabilang siya sa isang relihiyosong grupo kung saan lahat ay nakasuot ng kakaibang damit. Sa grupong ito, inutusan ng pinuno si Sujan na kunin ang espada kasama ang kamay na humahawak nito, na tumutukoy kay Mira, dahil siya lamang ang makakakontrol nito. Binanggit ng pinuno na ang sinumang nagtataglay ng espadang ito ay maaaring mamuno bilang isang Diyos. Nakipag-away si Jing sa mga security guard, ngunit hindi niya magamit ang kanyang mga diskarte sa taekwondo laban sa kanila dahil masyadong mahina ang mga ito. Biglang sumulpat si Dewey at umatake gamit ang kanyang balikat sa mga security guard, at natalo silang lahat. Sinabi niya kay Jing na hindi niya sinasaktan ang mga ito ngunit itinutulak lamang sila sa isang tabi. Tumingin si Sujan sa kanyang mga bantay at nadismaya sa kanila. Pinahinto ni Jing ang kasal, ngunit inatake siya ni Sujan gamit ang isang espada na dala ng isang katulong. Gayunpaman, hinarang ni Dewey ang espada gamit ang kanyang kamay, na nagbigay ng pagkakataon kay Jing na makipag-usap kay Mira. Sinabi niya sa kanya na huwag pakasalan si Sujan, ngunit pinilit niyang tuparin ang hiling ng kanyang ama, na makahanap si Mira ng isang napakalakas na magmamana ng espada. Tinanggihan ni Mira ang lahat ng mga lalaki na gustong makipag-date sa kanya dahil sila ay masyadong mahina. Habang ipinapaliwanag niya ito, inatake niya ng suntok si Jing, na nagtatanggol sa sarili nito. Sa puntong ito, namagitan ang kanyang tiyuhin, at hindi sinasadyang nataman niya ito sa mukha. Pagkatapos nito, nakita na parehong ayaw ng kanyang tiyuhin at ng kanyang pinsan na magpakasal siya. Sinabi sa kanya ni Jing na dapat niyang gawin ang tunay niyang ninanais, at nang marinig ito, naalala niya ang kanyang childhood memory sa kanyang ama na nagsasabi ng parehong mga salita. Naging malinaw na hindi niya naintindihan ang mga salita ng kanyang ama, habang sinasabi nito sa kanya na gamitin ang anumang pamamaraan na gusto niyang kontrolin ang espada. Nang maalala ito, nagpa siya si Mira at sinabi kay Sujan na ayaw niyang pakasalan siya. Binanggit din niya na paprotektahan niya mismo ang estilo ng Moonlight Sword. Gayunpaman, tumanggi si Sujan at sinabing makukuha niya ang espada at ang babae sa anumang paraan na kinakailangan. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang Diyos na katulad ng nakitang lumabas mula sa taong may berdeng buhok sa pakikipaglaban kay Jing. Bilang resulta, nagsimulang gumuho ang lugar, at sinigawan ni Dewey ang mga tao na tumakas. Pagkatapos ay inatake ni Sujan si Dewey gamit ang kanyang espada, at sinugatan si Mira sa tiyan dahil sa pagpasok nito sa pagitan nila. Ngunit mabilis siyang sinaktan ng Moonlight Move, at nawalan si Sujan ng malay. Parehong masaya sina Jin at Dewey nang makita siya sa kanyang usual na sarili. Pagkatapos, nasa labas sila na nanunood ng apoy, at nadama ni Mira na kasalanan niya ang lahat ng nangyari. Nakatakas si Sujan sakay ng kotse dala ang espada ng kanyang ama, at sinabi ni Mira wala siyang pakialam kung kunin man ito dahil wala sa espada ang espiritu ng kanyang ama kundi nasa loob niya. Pagkatapos, lumayo si Mira na tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan, at ang kanyang tiyuhin at ang batang babae ay masaya para sa kanya. Nang maglaon, nasa ospital si Dewey habang sinubukan ng mga doktor na buhayin ang kanyang kaibigan, ngunit wala silang magawa dahil wala itong pulso. Pagkatapos noon, si Dewey ay nasa trabaho, at ang mga karaniwang lalaki ay dumating upang tuyain siya. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang pagtawanan ang kaibigan at inatake silang tatlo. Tapos nakita namin ang semi-final ng tournament sa pagitan nila Dewey at Mira.
Sa sandaling ito, si Dewey ay napuno ng galit sa pagkasawi ng kanyang kaibigan, at ang mga manunood ay nagulat nang makita siyang malubhang inaatake si Mira. Gusto niyang ipagpatuloy ang pananakit sa kanya sa kabila ng matinding pinsala at kawalan ng malay nito, kaya kinailangan ng presenter na pumasok para pigilan siya sa pagpaslang sa kanya. Nang matapos ang laban, dumaan si Dewey kay Jing at sinabihan siyang magkikita sila sa final. Naisip ni Jing na parang ibang tao si Dewey, at hindi niya kaibigan. 2 taon na ang nakakaraan, may alaala si Dewey bago magkasakit ang kanyang kaibigan, na nagpapakitang natutuwa silang mag-away araw-araw pagkatapos ng klase. Pagkatapos ay bumalik sa kasalukuyan, at siya ay nasa banyo, nagsusuka habang iniisip ang tungkol sa kanyang kaibigan at ang mga pinsalang idinulot niya kay Mira. Kasunod nito, nagsimula ang isa pang semi-final fight sa pagitan ni Jing at Bon Jae-hee, na ginamit ang kanyang Brazilian fighting style. Gayunpaman, mabilis na natapos ang laban nang matalo siya ni Jing sa isang pag-atake na nagpatumba sa kanya. Nagpakita ng matinding lakas si Jin. Pagkatapos ay inihayag ng nagtatanghal na ang final round ay sa pagitan ni Jing at Dewey, at ang mananalo ay lalahok sa pambansang paligsahan. Nang maglaon, binisita ni Jing si Mira sa ospital kung saan siya ginagamot gamit ang nanomachine technology. Napansin ni Mira na na-distract si Jing, at sinabi sa kanya na hindi niya magagawang manalo sa final laban kay Dewey sa ganitong paraan. Nabanggit ni Mira na natalo siya dahil mahina siya, ngunit sinabi ni Jing na ito ay dahil nasugatan siya sa laban. Gayunpaman, ipinahayag ni Mira ang kanyang pag-aalala tungkol sa kung bakit kumilos si Dewey sa paraang ginawa niya. Nang maglaon, binisita ni Dewey ang kanyang kaibigan sa ospital, na buhay pa ngunit na koma. Kinabukasan, dumating ang huling araw ng preliminaries. Ang mga mandirigma ay tinawag sa ring, at nagsimula ang laban. Nagtaka si Mojan kung madyay gising ang Tiger Cub, tinutukoy si Jin. Ang laban ay pantay na pantay habang ang dalawa ay nagpapalitan ng atake, at niwalang nangingibabaw. Sa puntong ito, nakatama si Dewey ng suntok sa bibig ni Jing, na nagdulot sa kanya ng pagluwa ng maraming dugo, tulad ng natamaan noon si Mira. Bumangon sa galit si Jing at sinabihan si Dewey na hindi niya ito patatawarin sa pananakit ng kanilang kaibigan. Naglunsad siya ng ilang sipa mula sa kanyang renewal taekwondo, at nahulog si Dewey sa sulok. Gayunpaman, lumapit si Jing at iniabot ang kanyang kamay upang tulungan siyang makatayo. Hinawakan ni Dewey ang kanyang kamay, ngunit sinabi niya kay Jing na hindi niya sila kaibigan ni Mira. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumamit ng iba't ibang mga diskarte sa pag-atake kay Jing. Nakita si Mira na lumabas ng ospital kasama ang kanyang tiyuhin at pinsan. Nilampasan niya ang silid ng kaibigan ni Dewey, at napagtanto niyang ginagamot siya ng nanotechnology. Maraming tao ang natipon doon, kabilang ang mga organizer ng tournament at isang babae na nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Napasigaw ang kapatid na babae sa nasawi na lalaki, na hinimok itong bumangon at labanan muli ang kanyang kaibigang si Dewey, na siyang ikinatutuwa niyang gawin. Nang maglaon, isang alaala ang nagpakita sa lalaking may peklat, na nagsasabi kay Dewey na alam niyang gusto niyang manalo sa paligsahan upang matulungan ang kanyang kaibigan. Nag-alok siya ng deal kung manalo si Dewey sa semi-final at final sa napakahusay na paraan, gagamutan niya ang sakit ng kanyang kaibigan gamit ang mga nanomachines. Ito ang dahilan kung bakit nakipaglaban si Dewey ng buong lakas laban kay Mira, at ganoon din ang ginagawa laban kay Jing. Ngayong bumabalik sa kasalukuyan, walang awang hinahampas ni Dewey si Jing sa kanyang mga pag-atake, at siya ay bumagsak sa lupa. Nagsimulang magbilang ang announcer hanggang 10 upang makita kung makakabangon si Jing, ngunit bago umabot sa 0 ang bilang, lumitaw ang lalaking may peklat at sinabi kay Dewey na wala na ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, bumangon si Jing bago umabot sa 0 ang bilang. Nang maglaon, sinisiyasat ang mga araw ng pag-aaral ni Dewey, kung saan nagkaroon siya ng reputasyon na nanalo sa lahat ng kanyang laban, kahit na laban sa mga matatandang estudyante. Sa isang pagkakataon, nalaman niyang mas marami siya sa mga mag-aaral na armado ng mga patpat, ngunit isang hindi inaasahang kaalyado, ang kaibigan na sa kalaunan ay magiging napakahalaga sa kanya, ang nagpakita na tumulong sa kanya sa labanan. Matapos ang kanilang tagumpay, parehong pagod at nakahandusay sa lupa, tinanong ng lalaki si Dewey kung bakit hindi siya tinulungan ng mga inaakalang kaibigan niya. Sumagot si Dewey ng may mapait na katotohanan, ang mga nakakasama niya ay hindi niya tunay na kaibigan. Nag-alok ang lalaki ng mahalagang payo, na hinihimok si Dewey na magtiwala pa sa mga tao.
Sa pagbabalik sa kasalukuyan, nagising si Dewey mula sa kanyang walang malay na estado, nakikipagbuno sa mapangwasak na balita ng pagpanaw ng kanyang kaibigan. Sinimulan ni Jing ang isang malupit na pag-atake, ngunit ipinagtanggol ni Dewey ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, nalaman natin ang tungkol sa nakaraang pag-uusap ng lalaking may peklat kay Dewey. Inihayag niya na ang paggamot sa nanomachine ay sinimulan, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Dahil dito, natapos na ang kanilang kontrata, na iniwan si Dewey na malayang lumaban ayon sa kanyang kagustuhan. Sa kainaitan ng labanan, naisip ni Dewey ang kawalang-isip ng pagpapahayag na si Jing at ang iba pa ay hindi niya mga kaibigan. Naalala rin niya ang mga salita ng kanyang yumaong kaibigan, ang payo na magtiwala sa mga tao, na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa kabila ng walang humpay na pananakit ni Jing, pinili ni Dewey na huwag lumaban. Sa gitna ng matinding labanan, nakiusap si Mira kay Dewey na lumaban tulad ng ginawa niya nang humarap siya sa kanya, at iniabot sa kanya ang isang sulat na naiwan ng kanyang yumaong kaibigan. Binalaan ni Mira si Dewey na huwag ibunyag kay Jing ang nilalaman nito, sa takot na baka makaapekto ito sa kanilang laban. Nang matanggap ni Dewey ang liham, naalala ni Dewey na isinulat ito ng kanyang kaibigan bago siya masawi. Ang sulat ay naghatid ng kanyang kaligayahan at hinimok si Dewey na ipaglaban ang kanyang sarili. Puno ng bagong determinasyon, nakibahagi sila sa isang matinding labanan, parehong kontento habang binigay nila ang lahat. Isang malakas na sipa ng asol na dragon ang pinakawalan ni Jing, na naging sanhi ng pagbagsak ni Dewey sa lupa. Idineklara ng announcer na si Jing ang nagwagi sa tournament. May isa pang alaala si Dewey, sa pagkakataong ito ay isang laban na napanalunan niya sa kanyang kaibigan, na tuwang-tuwa at iminungkahi na magbahagi sila ng isang ngiti. Gayunpaman, iginiit ni Dewey na ang pagngiti ay hindi magdadala sa kanila ng anumang tagumpay, kung saan iginiit ng kanyang kaibigan na maging matalik silang magkaibigan. Sa kasalukuyan, habang iniaabot ni Jing ang kanyang kamay, napagtanto ni Dewey na ang ngiti ni Jing ay sumasalamin sa kanyang yumaong kaibigan. Nakipagkamay sila, at idineklara silang magkaibigan ni Jing. Tinulungan ni Mira si Dewey na makatayo, na nagpahayag ng kanyang layunin na talunin siya sa kanilang susunod na laban. Magkasama silang umalis, at nagpalakpakan ang mga manunood na nagdiwang ng kanilang bagong pagkakaibigan. Ang lolo ni Jing, na nagngangalang Jin Taijin, ay natagpuan ang kanyang sarili sa malalim na kagubatan nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng mga damit mula sa relihiyosong grupo. Ang isa sa kanila ay lumapit sa matandang lalaki, na nagmumungkahi na ang malalakas na individual ay dapat magkaisa at sumama sa kanilang layunin, na sinasabing sila ay pinagkalooban ng kapangyarihan mula sa langit. Gayunpaman, ang matanda ay mahigpit na tumanggi, na iginiit ang kanyang karapatang mamuhay sa kanyang sariling mga termino, isang damdamin na madalas niyang ibinabahagi sa kanyang apo. Bilang tugon sa pagtanggi na ito, nagbago ang ekspresyon ng lalaki, na nagpapahiwatig na maaaring gumamit siya ng ilang uri ng kapangyarihan or pagmamanipula sa matandang lalaki. Nakahiga si Jing sa kanyang kama, iniisip ang kinaroroonan ng kanyang lolo na matagal nang nawala, na hindi na niya nakikita mula noong kanyang pagkabata. Samantala, sa telebisyon, ang mga nagtatanghal ay gumawa ng anunsyo tungkol sa paparating na pambansang tournament, na gaganapin sa mga koponan pagkatapos ng 2 linggo. Upang lumahok sa torneo na ito, ang nangungunang 3 manlalaban mula sa bawat paunang panrehiyon ay dapat bumuo ng mga koponan upang matukoy ang ikatlo at ika-4 na pwesto na manlalaban. Nakikipagkumpetensya si Mira laban sa manlalaban na bihasa sa istilong Brazilian, at madaling nakuha ang posisyon sa ika-3 pwesto. Si Jing ay masigasig na nagpapasaya sa kanya mula sa madla, ngunit parehong si Mira at Dewey ay medyo nahihiya. Sinusuri ng mga tagapangasiwa ng paligsahan ang mga detalyadong pagsusuri ng mga koponan, at ang isang biglaang pagbabago sa panuntunan ay pinagtibay. Ang pagbabagong ito ay naudyukan ng pagkaunawa na ang sino man sa mga koponan ay maaaring maging susi, dahil lahat sila ay nagtataglay ng mga katangiang tulad ng mga pangunahing katangian. Nauunawaan nila na ang susi ay nagising kapag ang pinakamalakas na emosyon ng individual ay nag-trigger ng kanilang nakatagong kapangyarihan. Bukod pa rito, ang administrasyon ay nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa tumataas na kapangahasan ng masamang grupo pagkatapos ng mga preliminary, dahil sila ay nagtataguyod ng parehong mga layunin. Ipinahayag ni Jing ang kanyang kaligayahan na si Mira ay nanalo, na tinitiyak na silang tatlo ay makakasali sa paparating na malaking paligsahan bilang isang koponan.
Magkasama silang naglalakad sa kalye, at si Jing ay nasa sabik tungkol sa pag-asam na pumunta sa paligsahan kasama ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, biglang may napagtanto siya sa isang kompetisyon ng koponan, hindi niya magagawang labanan ang kanyang mga kaibigan. Nagtatanong si Mira kung bakit gusto niyang lumaban sa kanila, at tumugon si Jing na ang pagiging pinakamalakas ay hindi kapani-paniwalang masaya. Sa pag-uusap na ito, naramdaman ni Jing na may dumaan, ngunit mabilis na nawala ang tao, na nag-iiwan sa kanya na interesado. Nang maglaon, nakita natin ang isang matandang lalaki na ipinadala ng lalaking may peklat upang subaybayan si Jing. Nagiging malinaw na ang matandang lalaking ito ay isang master, at ipinatawag nila ang mga master na ito gamit ang mga card. 6 sila sa kabuuan, at ang matandang lalaki ay dating guro ni Mojon, at naniniwala siya na dapat maging malakas si Jing dahil nakaligtas siya matapos ubusin ang sage fruit. Kaya, ang matanda ay nagnanais na magturo sa kanya. Sa pagpapatuloy ng storyline, ipinakita sa amin kung ano ang nangyari sa lolo ni Jing. Ang mga lalaking nakadamit na kakaiba ay tumawag ng isang Diyos mula sa langit na lumilikha ng isang portal kung saan bumababa ang isang higanteng espada, na tumuturo patungo sa matandang lalaki at nagdulot ng matinding pagkawasak sa likuran nito. Ang sakuna na pangyayaring ito ay nagpapaniwala sa kanila na ang katapusan ng mundo ay nalalapit na. Malalim na pinag-iisipan ni Mira ang kanyang tungkulin sa koponan, na parang extra lang siya. Nang maglaon, nakatagpo niya ang announcer ng labanan habang kasama niya ang kanyang pamilya sa isang tindahan. Napansin niya na siya ay bulag, at binabati siya sa kanyang tagumpay sa laban. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magsisimula na ang totoong paligsahan, at kailangan niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng Moonlight Sword Style. Binibigyang diin niya na dapat niyang ilagay ang kanyang mga damdamin sa espada, kung hindi, ang kanyang lakas ay magiging walang kabuluhan. Nakapagtataka, inihayag niya na nawalan siya ng paningin dahil sa Moonlight Sword. Habang pabalik ang announcer sa kanyang sasakyan, nakaamoy siya ng mabahong amoy, na lumalabas na nagmumula sa isang miyembro ng masamang grupo na Nax. Pagkatapos, nakipag-usap si Dewey kay Mojon, na nagtatanong kung nais pa rin ni Dewey na lumahok sa paligsahan pagkatapos ng pagkasawi ng kanyang kaibigan, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban. Tumugon si Dewey sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang pangako sa pagbabayad ng malaking utang, at ang kanyang determinasyon na manalo sa paligsahan, dahil ito ang gusto ng kanyang yumaong kaibigan. Ipinahayag din niya ang kanyang kuryosidad tungkol sa nakatagong kapangyarihan sa likod ng paligsahan, na tumutukoy sa Diyos na lumitaw mula sa lalaking may berdeng buhok sa pakikipaglaban kay Jing. Nakuha ng paghahayag na ito ang atensyon ng taong may peklat, habang nakatingin siya sa mga larawan ng mga Diyos sa dingding. Si Jing ay nakatuon sa kanyang pagsasanay sa pagsisikap na magkaroon ng malaking lakas, at sorpresahin si Mira at si Dewey. Gayunpaman, kasama sa kanyang pagsasanay ang mga aktibidad na hindi masyadong epektibo tulad ng paghabol sa isang pusa. Sa ibang pagkakataon, tinutulungan niya ang ilang bata sa pagkuha ng lobo na nakaipit sa puno. Sa kasamaang palad, nabali ang sanga, dahilan para matambo siya at mapilipit ang kanyang paa. Lingid sa kaalaman ni Jing, ang matandang lalaki na nakita kanina ay sumulpat sa kanyang likuran, at nagpasok ng karayom sa kanyang paa, at himalang napawi ang kanyang sakit sa paa. Kasunod nito, ipinaliwanag ng taong may peklat ang konsepto ng mga Diyos at kung paano makukuha ng mga individual ang kapangyarihan mula sa kanila, na epektibong ginagamit ito sa pakikipaglaban na parabang sila mismo ay mga Diyos. Ito ay lumalampas sa pangunawa ng tao, at ang mga gumagamit ng kapangyarihang ito ay kilala bilang Charyok. Mamaya, si Mira at si Dewey ay bumisita sa bahay ni Jing. Kapag tinanong ni Jing kung paano nila natagpuan ang kanyang tahanan, mapaglaro silang tumugon sa parehong sagot na ibinigay niya noong binisita niya ang bahay ni Mira. Pagpasok sa tirahan ni Jing, nasalubong sila ng magulo at hindi maayos na kapaligiran. Ipinaliwanag ni Jing na dati siyang nakatira kasama ang kanyang lolo sa kabundukan, ngunit lumipat sa kasalukuyang lugar upang pumasok sa paaralan. Ipinagpapalit ng tatlong magkaibigan ang kaalamang natamo nila sa paglipas ng panahon, tinatalakay ang mga paksa tulad ng kakayahan at Charyok at ang pagpapagaling ni Jing, habang matagumpay niyang pinapawi ang pananakit ng balikat ni Mira. Kinikilala nila ang pangangailangan na manatiling mapagbantay, dahil marami sa mga manlalaban sa paligsahan ang gumagamit na ngayon ng kapangyarihan ng mga Diyos. Ang pinakaaabangang national tournament na nagtatampok ng pinakamahusay na mga koponan sa bansa ay malapit nang magsimula.
Sa kabuuan, mayroong 3 mandirigma na kumakatawan sa bawat isa sa 9 na rehiyon, na bumubuo sa kabuuang 27 kakompetensya. Matindi ang labanan dahil ipinangako ng tournament sa mga mananalo ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng isang Diyos na may potensyal na magbigay ng anumang hiling. Malinaw na napagmamasdan ni Mira na ang announcer para sa paligsahan ay iba sa kanilang nakatagpo dati. Gayunpaman, ang isang nakakagambalang paghahayag sa lalong madaling panahon ay nabuksan, habang ini-broadcast sa telebisyon na ang dating announcer ay pinaslang sa isang parke. Ang nakakagulat na balita ay nagpapadala ng mga pagkagulat sa mga manunood at mga kalahok. Masusulyapan natin ang individual na responsable sa karumal-dumal na gawaing ito, na tila nagsasaya sa kaguluhan at karahasang dulot niya. Nagpahayag siya ng kasiyahan sa pagtanggal din sa komisyoner na may berdeng buhok na may salamin, isa sa pinakamalakas na kalaban ng torneo. Ipinaliwanag ng announcer na magkakaroon ng 3 laban, at ang koponan na manalo sa 2 sa kanila ay magpapatuloy sa susunod na round. Umakyat muna si Jing para lumaban, at pinaalalahanan siya ni Mira na mag-ingat dahil malakas ang kalabang koponan. Gayunpaman, hindi siya natatakot at ibinahagi niya na nakakuha siya ng bagong kasanayan. Sa panahon ng labanan, hinawakan ni Jing ang iba't ibang mga punto sa kanyang katawan, na nagpapaliwanag na ilalabas nito ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Sa mga manunood, ipinagmamalaki ng matandang lalaki ang pagtuturo sa kanya nitong bagong kakayahan, na bahagi ng Taijin's Taekwondo. Sa kasamaang palad, hindi makagalaw si Jing dahil nahawakan niya ang mga maling spot sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanyang kalaban na gamitin ang sitwasyon, naghatid ng malalakas na sipa at nasecure ang tagumpay sa unang laban. Sa ikalawang laban, haharapin ni Dewey ang pinakamalaking miyembro ng kalabang koponan. Itinuturo ng nagtatanghal na ang manlalaban na ito ang pinakamatanda sa paligsahan sa edad na 38, na ikinagulat ng madla, na sinasabing hindi siya katulad ng isang estudyante sa high school. Sa isa pang eksena, ang taong responsable sa pagpaslang sa announcer, at sa may berdeng buhok na komisyoner ay natutuwa tungkol sa kung gaano kadaling tapusin ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, ipinahayag na ang lalaking may berdeng buhok na nagngangalang Greg ay mahimalang nakaligtas sa kabila ng pagkakaroon ng espada sa kanyang baga. Tumawag siya ng isang Diyos na mabilis na inatake ang braso ng asasin. Bumalik sa paligsahan, si Dewey ay nasa isang matinding labanan laban sa kanyang mas matandang kalabang si Piolo. Nagawa ni Dewey ang maraming malalakas na suntok sa kalaban, na nagdulot ng pag-aalala para sa kapatid ni Piolo. Gayunpaman, tiniyak ng kasama ni Piolo, si Jasmine na huwag mag-alala, dahil hindi pa sumusuko si Piolo. Nag-trigger ito ng flashback sa panahon ni Piolo na nagtatrabaho sa construction kung saan kinukutsa siya ng mga kapwa manggagawa dahil sa paulit-ulit niyang pagkabigo na makapasa sa entrance exam sa high school. Ang kanyang kapatid na lalaki ay naghahatid ng isang bag ng mga libro para pag-aralan niya, at tinalakay nila ang determinasyon ni Piolo. Samantala, nagmamasid si Jasmine mula sa malayo at ipinahayag ang kanyang determinasyon na huwag maging talunan tulad nila. Matapos matalo sa isang kompetisyon sa eskrima, inilabas niya ang kanyang pagkabigo sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang espada sa eskrima sa dingding. Nilapitan siya ni Piolo at nagtanong tungkol sa kanyang kapakanan. Alam na niya ang pangalan nito, dahil madalas siyang pinagchichismisan at pagsalitaan ng masama ng mga tao. Nagtataka, tinanong ni Jasmine kung bakit patuloy itong sumusubok kahit kinukutsa siya ng lahat dahil sa pagiging mahirap na estudyante. At ibinunyag ng nakatatandang Piolo na tumanggi siyang sumuko, na ibinahagi na sinubukan niya ang iba't ibang mga pagsusumikap pagkatapos umalis sa paaralan ngunit sa huli ay sumuko sa kanilang lahat. Pinayuhan niya si Jasmine na huwag sumuko kung talagang gusto niyang makamit ang isang bagay. Pagkatapos, umalis siya, tumatakbo kahit maulan upang magtrabaho. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan si Dewey ay nasa ring, ngunit ang kanyang kalaban ay naghatid ng isang malakas na suntok na nagpapadala sa kanya sa isang sulok. Ipinahayag ni Piolo ang kanyang matinding pagnanais na manalo sa torneo, dahil ang kanyang pangarap ay makakatulong sa mga taong naghahangad na makapag-aral ngunit nahihirapan. Ipinatawag niya ang Force Hammer kasama ang Charyok at inatake si Dewey, na namamahala upang ihinto ang pag-atake at sirain ang martilyo gamit ang kapangyarihan ng asol na dragon. Bumagsak si Piolo sa lupa, at idineklara si Dewey na panalo. Sa ibang eksena, tumindi ang labanan ni Greg at ng assassin na nagtatangkang tumapos sa kanya.
Mabilis na pinutol ni Greg ang kabilang braso ng assassin, ngunit ipinagmamalaki ng assassin na maaari siyang muling mag-regenerate ng walang katapusan. Hindi na bigla, naglunsad si Greg ng ilang card na tumusok sa katawan ng assassin, na nagpa-immobilize sa kanya. Habang naghahanda si Greg na maghatid ng isang malakas na atake, isang lalaki at isang babae ang dumating sa eksena, na parehong mga pari mula sa masamang grupo. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Edward, at ang babae ay si Sandra. Gumagamit sila ng kakaibang kapangyarihan at inaatake si Greg. Gayunpaman, ang may puting buhok na organizer, alam na inalis ni Greg ang kanyang limiter, ay dumating upang tulungan siya. May naramdaman siyang mali at pumunta siya para mag-imbestiga. Bumalik sa torneo, ang huling laban sa pagitan ni Namira at Jasmine ay magsisimula na, at ang mananalo ang magpapasya kung aling koponan ang uusad sa susunod na round. Sa una, ang parehong mga babae ay gumagamit ng mga stick sa kanilang laban, ngunit mabilis na napagtanto ni Jasmine na si Mira ang may hawak ng kalamangan. Si Piolo ay time na nagpapasaya kay Jasmine, na hinihimok siyang lumaban ng may di natitinag na determinasyon at huwag sumuko. Si Jasmine ay nag-conjure ng isang kapangyarihan na kahawig ng isang dilaw na liwanag na espada, at tinangka na hampasin si Mira, ngunit si Mira ay mahusay na umiiwas sa pag-atake. Inaalala ang mga salita ng announcer sa parke, pinakawalan ni Mira ang buong kapangyarihan ng Moonlight Sword style na naghahatid ng malakas na sipa na dumurog sa espada ni Jasmine at sinisiguro ang kanyang tagumpay. Pagbabalik sa paghaharap sa pagitan ni Greg at ng may puting buhok na kasama niya, sila ay nagwagi laban sa mga pari ng masamang grupo. Gayunpaman, bago nila tapusin ang mga pari, sinunggaban ni Edward si Sandra, at nakatakas silang dalawa. Samantala, ang ulo ng isa pang assassin ay nagsimulang lumaki ng hindi mapigilan, sa kalaunan ay nagdulot ng pagsabog na bomb alert sa buong apartment at pumutol ng kuryente sa buong gusali. Himala, nakaligtas sila sa pagsabog. Nang maglaon, ipinagdiwang ni Jing at Mira ang kanilang tagumpay, habang iniisip ni Dewey ang sandaling sinaktan niya si Mira ng malakas sa kanilang laban, na nangakong hindi na mauulit ang ganoong aksyon. Nagkamalay si Jasmine, at ipinahayag ni Piolo ang kanyang pag-aalala para sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na hindi pa ito ang katapusan, at magkakaroon sila ng isa pang pagkakataon na makipagkumpetensya sa susunod na taon. Ang susunod na laban ay magsisimula sa isang lalaki na may berdeng buhok na nagngangalang George na lumikha ng kapangyarihan gamit ang mga musikal na note at apoy. Gayunpaman, ang kanyang kalaban, si Jiggle, ay nagpatawag ng isang napakalaking petang na walang awang umatake kay George, na naging dahilan upang mawalan siya ng malaking halaga ng dugo. Bilang tugon, sinubukan ng isang babae mula sa koponan ni George na makialam at tulungan siya, ngunit paulit-ulit siyang sinipa ni Jiggle habang siya ay walang pagtatanggol sa lupa, na ikinagulat ng mga manonood at mga kalahok. Gusto ni Mira na pigilan si Jing na mamagitan, na natatakot sa diskwalipikasyon, ngunit sa pagkakataong ito, si Dewey ay pumasok upang harapin si Jiggle. Ang announcer ay pumwesto sa pagitan nila at ang nasugatan na lalaki, ay determinadong manalo para sa kapakanan ng korporasyon ng kanyang pamilya. Bumangon siya, gumawa siya ng apoy at kidlat ngunit walang kahirap-hirap na sinalungat ito ni Jiggle at muling tinawag ang petang, na lumamon sa lalaki. Sa emergency room, inaalagaan ng mga doktor ang nasugatan na lalaki habang si Mujan, ang lalaking may peklat, ay iniisip ang sitwasyon. Isang matandang lalaki ang nagmumungkahi na si Jiggle ay dapat na madiskwalipika dahil maliwanag na sinadya niyang magdulot ng kaguluhan sa paligsahan. Gayunpaman, tumugon si Mujan sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na maaaring si Jiggle ang susi na hinahanap nila. Samantala, nasa audience sina Jing, Mira, at Dewey na nanonood ng mga nagaganap na laban. Pinag-uusapan ni Dewey at Mira ang mga paparating na kalaban, at naalala ni Dewey na nasuspend siya sa paglahok dahil sa kanyang nakaraang interbensyon. Si Jing, sa kabilang banda, ay humanga sa isang manlalaban na nagngangalang Park, na walang kahirap-hirap na nanalo sa kanyang laban sa isang malakas na sipa. Ang hoodie ni Park na pinalamutian ng emblem ng tigre, ay nagpapaalala kay Jing ng uniforme ng militar ng kanyang lolo. Habang naglalakad sila sa kalye, binanggit ni Dewey ang kahalagahan ng pagpapalakas at pagmaster ng Charyok, ang kakayahang ipatawag ang kapangyarihan ng isang Diyos. Sa isang pagbabalik tanaw, ipinaliwanag ni Mojo na ang ilang mga manlalaban ay gumugugol ng mga taon sa paghahasa ng kanilang mga kasanayan upang makakuha ng Charyok ngunit ang tagumpay ay malayo sa garantisado. Ang iba ay inspirasyon at mas madaling makuha ang kapangyarihang ito.
Gayunpaman, ipinahayag ni Jing ang kanyang pagnanais na manalo batay sa kanyang lakas at tumangging umasa sa kapangyarihan ng mga Diyos. Ang desisyong ito ay nag-iiwan kay Mira ng pag-aalala dahil parang iba si Jing, mukhang malungkot at mas tahimik kaysa karaniwan. Ang alaala ni Jing ay nagbabalik sa kanya sa isang pag-uusap kasama si Mojon, at ang babae na may asul na buhok kung saan ipinaalam nila sa kanya na kamakailan lamang ay inatake ang kanyang lolo sa kabundukan, at natuklasan nila ang malaking dami ng kanyang dugo sa pinangyarihan. Habang nag-aalala si Mojon tungkol sa maliit na pagkakataong mabuhay siya, nanatiling tiwala si Jing sa mga kakayahan ng kanyang lolo. Sa kasalukuyan, si Jing ay nawala sa pag-iisip at ipinahayag ang kanyang hindi paniniwala na ang kanyang lolo ay pinaslang. Sa sandaling iyon, si Park ay lumapit sa kanya na may pananabik, sabik na makilala siya. Nagpalitan sila ng magiliw na atake, na parehong nauwi sa isang deadlock, at wala sa kanila ang nagpatuloy. Humingi ng paumanhin si Park sa kanyang aksyon, at nag-alok ng kamay upang tulungan si Jing na makatayo. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Park na sinusubaybayan niya ang pag-unlad ni Jing mula pa noong mga preliminary round. Si Jing, na interesado sa simbolo ng tigre sa hoodie ni Park, ay nagtatanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Park na isinusuot niya ito bilang tanda ng paggalang sa lolo ni Jing. Ibinahagi ni Park ang kwento ng kanyang pagkabata kay Jing, na inihayag na iniwan siya ng kanyang ina pagkatapos ng libing ng kanyang ama. Pagkatapos ay inilagay siya sa isang martial arts academy kung saan nakaramdam siya ng kalungkutan at pag-iisa. Isang araw, nagpakita si Jin Taijin kasama ang isang batang Jing na natutulog sa kanyang katawan. Lumapit si Jin Taijin kay Park, ipinaliwanag na nakipag-away siya kasama ang lolo ni Park sa isang digmaan. Binigyan niya si Park ng isang libro ng martial arts techniques na tinatawag na Taekyo na pinag-aralan ng kanyang lolo sa buong buhay niya. Hinikayat ni Jin Taijin si Park na lumaki ng mabilis at maging isang mahusay na mandirigma. Sa kanyang pag-alis, napansin ni Park ang simbolo ng tigre sa uniforme ni Jin Taijin, na nag-iwan ng impresyon sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, naharang ni Park ang isang pag-atake na inilunsad kay Jing, gamit ang kanyang kakayahan upang pigilan ang mga ngipin ng petang na inilunsad ni Jiggle. Pagkatapos ay hinarap ni Park si Jiggle, binabalaan siya na huwag saktan ang mga inosenteng tao. Isang pagbabalik-tanaw ang nagpapakita kay Park na naghatid ng isang malakas na suntok kay Jiggle na nag-iiwan ng matinding impresyon sa kanya. Pagkatapos, umalis si Jiggle, at binalaan ni Park si Jing tungkol sa panganib na dulot ni Jiggle. Si Jing ay nagulat at nagpapasalamat sa tulong ni Park na napagtanto na hindi niya mapipigilan ang pag-atake kung wala siya. Lumipat ang eksena sa pagsasanay ni Jing habang nagsusumikap siyang maging mas malakas. Pumapasok si Greg sa opisina ni Mojon na may galit, nagtatanong kung bakit hinayaan ni Mojon na tapusin ang pamilya ng nasawi na announcer. Bilang tugon, sinaktan ni Mojon si Greg at ipinaalala sa kanya na kailangan niyang bayaran ang pinsalang dulot ng apartment sa kanilang laban. Ipinaalam din niya kay Greg na 9 na buwan ng kanyang sweldo ay ibabawas bilang resulta ng kanyang mga aksyon. Nang maglaon sa isang rooftop, ipinaliwanag ng babaeng may asul na buhok kay Greg na lumikha siya ng isang peking katawan para linlanggan ang kanilang mga kaaway, habang ang tunay na asawa at anak na babae ay inilipat sa isang ligtas na lokasyon. Samantala, kinukuha ni Greg ang isang barya mula sa ilalim ng isang soda machine, at si Dewey, na nagtatrabaho sa parehong lokasyon, ay nagmamasid sa kanya. Lumapit si Dewey kay Greg at nag-alok. Gusto niyang turuan siya ni Greg kung paano gamitin ang charyok, at bilang kapalit, ipinangako ni Dewey na maghahanda siya ng tanghalian araw-araw, na nagpapahintulot kay Greg na makatipid ng pera na gagastusin niya sa pagkain. Ang motibasyon ni Dewey ay naging mas malakas kaysa kay Jing, at sa huli ay tatalunan siya. Nararamdaman niya na si Jing ay nababagabag, at gusto ni Dewey na maging isang maaasahang kaalyado. Nakipagpulong si Mojon sa mga organizer ng tournament, at ibinunyag na pinupuntirya sila ng isang mapanganib na relihiyosong grupo na tinatawag na Nax. Hinihimok niya ang mga ito na alisin ang sinumang miyembro ng organisasyong ito kung makaharap sila. Samantala, ang mga miyembro ng grupong Nax ay nagtitipon para sa isang pulong, at ang kanilang pinuno ay nagdeklara ng digmaan sa mga organizer ng God of High School Tournament. Sa isa pang eksena, inalala ni Jing ang kanyang ika-17 na kaarawan at ang kanyang mahabang paghihiwalay sa kanyang lolo, si Jin Taijin. Naalala niya na iniwan siya ng kanyang lolo upang harapin ang mga mapanganib na kalaban noong siya ay bata pa.
Sina Mira at Dewey ay sinorpresa siya ng mga pagbati sa kaarawan, nagdadala ng pagkain at nagpapalipas ng gabi sa paglalaro at pagsasaya ng magkasama. Nakipagkasunduan sila para manalo sa tournament kahit hindi makakasali si Dewey dahil sa kanyang pagkakasuspinde. Kinabukasan, nakatanggap si Jing ng liham na naglalaman ng mapa at larawan ng kanyang lolo, na ipinakitang nakagapos sa mga kadena, na nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Si Jing ay nagmamadaling sumakay sa kanyang bisikleta, determinadong iligtas ang kanyang lolo. Siya ay humihingi ng paumanhin kina Mira at Dewey, na nangangakong babalik sa oras para sa paligsahan. Samantala, nagsimula na ang quarterfinals na nagtatampok ng laban sa pagitan ng Seoul at Jeho, dalawang koponan na naupo sa torneo sa huling minuto. Hinanap ni Mira at Dewey si Jing ngunit hindi nila siya makita kahit saan man. Biglang sumulpat ang babaeng may asul na buhok at ipinaalam sa kanila na magsisimula na ang laban, na hinihimok silang bumalik sa stadium. Nagbabala siya na kung hindi dumating si Jing bago ang kanyang laban, siya ay madi-disqualify, at ang kanilang koponan ay maaalis sa paligsahan. Maya-maya, nag-iisa si Mira sa ring dahil na-disqualify si Dewey kanina, at nagpasya siyang maglaan ng oras para makabalik si Jing. Habang naghahanda siyang harapin ang kalabang koponan, dumating sila na nakasuot ng itim na damit na nagdulot ng mga hinala na maaaring nauugnay sila sa organisasyon na NAX. Ang manlalaban na nakatakdang labanan si Mira ay nagtanggal ng kanyang robe na nagpapakita ng kanyang matipunong katawan at isang kahoy na espada na pag-aari ng ama ni Mira, na nagdaragdag ng tensyon sa paparating na laban. Sa gitna ng kanyang laban, nabasag ang kahoy na espada ni Mira, at ipinakita ng kanyang kalaban ang isang pambansang kayamanan na kilala bilang Fien, na ginagamit ang napakalaking kapangyarihan nito. Ang paghahayag na ito ay nagpabigla kay Mira dahil hindi niya alam ang espadang nakatago sa loob ng kanyang sandata. Tinutuya siya ng kanyang matipunong kalaban, na itinatampok na sa kabila ng mga taon ng pagsasanay, hindi niya napagtanto ang tunay na katangian ng kanyang espada. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, nagawa ni Mira na desarmahan sandali ang kanyang kalaban. Gayunpaman, kapag sinubukan niyang hawakan ang espada, nakilala niya ito bilang kanya, ngunit agad itong nawala sa kanyang pagkakahawak at muling lumitaw sa kamay ng kanyang kalaban. Ipinaliwanag niya na kinikilala ng espada ang tunay na may-ari nito, at ngayon ay kinikilala na siya nito. Samantala, dumating si Jing sa isang abandonadong lokasyon sa pagtugis sa kanyang lolo, para lamang matuklasan ang isang nakakagambalang eksena. Natagpuan niya ang isang tao na nagpapanggap na kanyang lolo, at kapag ang ulo ng impostor na ito ay tumalikod at pagkatapos ay pumutok, nagre-resulta ito sa isang sakuna na pagsabog, na nagwawasak sa paligid. Isang misteryosong lalaki ang lumitaw, at ipinaalam kay Jing na ang kanyang intensyon ay alisin ang pinakamalakas na kakompetensya sa paligsahan sa kanyang paghahanap na maabot ang susi. Si Jing ay walang takot na naghahanda para sa isang mabangis na labanan, habang ang lalaki ay dumami sa maraming magkakaparehong clone. Kasabay nito, patuloy na tinitiis ni Mira ang isang malupit na pag-atake mula sa kanyang malakas na kalaban, na nangungut siya sa kanya dahil sa kanyang inaakalang kawalan ng lakas. Ang paghahanap ni Dewey kay Jing ay humantong sa kanya sa isang silid kung saan natuklasan niya si Piolo na nakahandusay sa lupa. Pagpasok niya sa silid, lumitaw ang isang babae, na nagudyok kay Dewey na makipaglaban sandali. Gayunpaman, nagpasya siya na wala siyang oras na mag-aksaya sa paghaharap na ito. Sa gitna ng pagtatagpo na ito, pumasok si Jiggle sa silid at nakitang pinapayuhan ang babae para sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos ay bumalik tayo sa laban ni Jing, at nagpupumilit siyang talunin ang mga clone dahil sa napakaraming bilang ng mga ito. Lahat sila ay inilunsad ang kanilang mga sarili sa kanya, sumisira sa sahig. Sa pagbagsak nila, napagtanto ni Jing na naruroon ang walang buhay na katawan ng mga miyembro ng Jeho team na kinakalaban ni Mira. Ipinaliwanag ng lalaki na pinaslang nila ang mga miyembro ng koponan ng Jeho, at ipinalagay ang kanilang mga pagkakakilanlan upang matiyak ang tagumpay laban sa koponan ni Jing. Idiniin ni Jing ang ilang mga punto sa kanyang katawan, na nagpapamanhid sa kanyang sarili sa susunod na oras. Samantala, patuloy na dinaig ng maskuladong kalaban si Mira, at wala siyang lakas para ipagtanggol ang sarili. Tinutuya niya siya, na nagmumungkahi na hindi na babalik si Jing. Si Mira ay nagsimulang umatake nang malaman na ang kanyang kaibigan ay nasaktan, gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay walang kapangyarihan na magdulot ng anumang pinsala. Ang maskuladong kalaban ay naghatid ng isang malakas na atake, dahilan para mawalan ng malay si Mira.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, natagpuan niya ang kanyang sarili na napalipad sa hangin at nagsimulang lumubog sa kanyang subconscious mind. Naririnig niya ang tinig ng isang Diyos ng digmaan, at naalala niya ang masasayang alaala na ibinahagi niya sa kanyang mga kaibigan. Nagpa siya ang God of War na ibigay sa kanya ang mga kapangyarihan nito, at nasaksihan ang kanyang kakayahang ipatawag ang Diyos na pinangalanang Lubaw. Bilang resulta, bumalik ang kanyang espada sa kanyang kamay. Ang matipunong lalaki ay ginagamit din ang kanyang Charyok na Kraken, ngunit madali siyang natalo ni Mira. Idineklara ng announcer na si Mira ang nagwagi, ngunit nakaramdam siya ng labis na pagod at bumagsak sa lupa. Bago bumagsak sa lupa, dumating si Jing at inalalayan siya. Nakahinga ng maluwag si Mira nang makita siya. Pagkatapos ay ibinalita ng announcer ang pagsisimula ng ikalawang laban. Habang inaalagaan nila ang mga pinsala ni Mira, ipinahayag ni Dewey ang kanyang kaligayahan na nakuha niya ang kapangyarihan ng Charyok. Gayunpaman, hindi nila maiwasang mapansin na si Jing ay hindi pangkaraniwang galit, hindi katulad ng anumang nakita nila mula sa kanya bago magsimula ang laban, at ang kalaban ni Jing ay nagtanong kung paano siya nakatakas mula sa mga clone. Si Jing ay nananatiling tahimik at naglunsad ng isang malakas na pag-atake gamit ang mga asol na dragon. Ang kapangyarihang ito ay hindi nagmula sa isang Diyos, ngunit nilikha mismo ni Jing. Habang nasasaksihan natin ang paghampas ni Jing sa kanyang kalaban, sabay-sabay nitong inihayag kung paano niya natalo ang clone man kanina. Sa isang susunod na eksena, sinisiyasat ang mga alaala ni Park kung saan nagdulot ng matinding pinsala si Jiggle sa kanyang matalik na kaibigan, sa pamamagitan ng pagkabali ng kanyang binti. Sa ospital, ipinaalam nila kay Park na habang ang kanyang kaibigan ay makakalakad muli, hindi na siya makakapag-practice ng martial arts. Hinanap ni Park si Jiggle at isinailalim siya sa isang may sensinang pag-atake sa lupa, na hinihiling na humingi siya ng tawad sa kanyang nasugatang kaibigan. Gayunpaman, dumating ang mga pulis at nahuli si Park. Kasunod ng insidenteng ito, paglabas niya sa istasyon ng pulisya, isang lalaki sa labas ang nag-abot sa kanya ng sulat. Ipinahayag na ang liham na ito ay isang imbitasyon na lumahok sa paligsahan ng God of High School. Matapos isaalang-alang ang alok siya at ang ibang babae ay nagpa siya na sumali sa paligsahan na may pag-asa na ang premyong pera ay makakatulong sa kanilang kaibigan. Ipinaliwanag ni Mojan kina Jing, Dewey, at Mira kung ano ang nangyari sa impostor na Jeho team. Inihayag niya na ang mga individual na ito ay nagkunwaring iba sa pagtatangkang alisin sila sa paligsahan, ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap. Makikipaglaban pa rin ang grupo sa semifinals, at nagtatanong si Dewey tungkol sa motibo sa likod ng pag-atake at kung sino ang maaaring nasa likod nito. Si Mojan ay nagbubunyag na ito ay orkestra ng organisasyon na Nax. Samantala, muling banibisita ang lalaking may mga clone na natalo ni Jing at ngayon ay malubhang nasugatan. Dumating si Jiggle at iginiit na hindi siya miyembro ng organisasyon, ngunit nakikipagtulungan sa kanila upang mangalap ng impormasyon. Sa kanyang pag-alis, ipinatawag niya ang higanteng pitang, tinapos ang nasugatan na tao, at ipinahayag ang kanyang intensyon na kunin ang susi. Tuloy-tuloy ang torneo, at ang koponan ni Jing ay nakikipaglaban sa koponan ni Park. Patuloy na pinagmamasdan ni Mira at Dewey ang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Jing, na sinasabing mas tahimik siya kaysa karaniwan. Kasunod nito, nagsimula ang away ni Dewey at ng babaeng nagngangalang Sunga. Naglunsad si Sunga ng matinding pag-atake kay Dewey, ngunit naalala niya ang impormasyong ibinahagi ni Mojan sa kanila kanina. Ipinaliwanag ni Mojan na ang layunin ng Nax ay pigilan ang iba na gamitin ang kapangyarihan na Charyok, at ang mga nakakabise nito ay dapat sumali sa kanilang organisasyon. Ito ang dahilan kung bakit dinukot nila ang lolo ni Jing, na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ipinahayag ng grupo ang kanilang determinasyon na harapin ang Nax, ngunit ipinaalala sa kanila ni Mojan na sila ay masyadong mahina. Gayunpaman, nangangako siyang bibigyan sila ng impormasyon tungkol sa Nax kung sila ay mananalo sa paligsahan. Sa gitna ng laban, pinaulanan ni Dewey ng malakas na welga ang babae, na nagpabagsak sa kanya sa isang sulok ng ring. Pinayuhan siya ni Park na huwag magpatuloy dahil ang mga posibilidad ay nakasalansan laban sa kanya. Gayunpaman, determinado si Sunga na tumanggi na sumuko, na binibigyang diin na tumanggi siyang matakot sa parehong kapalaran na nangyari sa kanilang kaibigan. Determinado siyang parangalan ang alaala ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pakikipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga.
Sa determinasyong ito, naglunsad siya ng isa pang pag-atake kay Dewey, ngunit ang lakas ni Dewey ay hindi masusupol, at siya ay nanalo. Nilapitan ni Dewey si Jing, na nagpapakita ng ibang kilos, at tiniyak sa kanya na sila, bilang isang koponan, ay magkakasamang mananalo sa paligsahan. Kasunod nito, niyakap sila ni Mira, na binibigyang diin ang kahalagahan ng kanilang pagkakaisa at suporta sa isa't isa. Si Jing, na naantig sa mga salita ng kanyang kaibigan, ay napagtanto na siya ay kumikilos ng mali at bumalik sa kanyang mapaglaro at mapagbiro na sarili. Samantala, pinagmamasdan ni Park ang kanilang pakikipag-ugnayan ng may kalungkutan habang inaasikaso nila ang kanyang natalong kaibigan. Dumating si Sunshine at kinilala na binanggit ni Sungo ang kanilang paglahok sa paligsahan. Nagpapasalamat siya kay Park sa pag-aalala nito sa kanyang binti. Gayunpaman, hinihikayat niya itong lumaban hindi para sa kanya kundi para sa sarili niyang mga hangarin, lalo na ang kagustuhan niyang harapin si Jing. Dahil sa kanyang mga salita, naghanda si Park na bumalik sa ring, na sinasabing handa na siyang gawin ito. Sa ibang eksena, nasaksihan natin ang pinuno ng Nax, si Mondo, na pinakawalan ang kanyang malakas na kapangyarihan, na pumupuksa sa ilang individual. Ang kanyang mga aksyon ay nag-ambala ni Mojon, na tila muling lumitaw pagkatapos ng mahabang pagkawala. Inamin ni Mondo na matagal na mula noong nagpakita si Mojon, at pagkatapos ay nagpatuloy na ihayag ang kanyang kaalaman tungkol sa layunin ni Mojon na ayusin ang paligsahan sa paghahanap ng dormant key. Kasunod ng paghahayag na ito, nagsagawa si Mondo ng isang makapangyarihang spell na nagpapakita ng isang simbolo sa kalangitan, na naglalabas ng isang tumatagos na liwanag na bumubulusok sa langit, na lumilikha ng isang portal. Sa pamamagitan ng portal na ito ay bumaba ang isang napakalaking espada, ang mismong isa na minsang nagpakita sa lolo ni Jing. Kasunod nito, babalik tayo sa kasalukuyang tournament kung saan nakatakdang magsimula ang inaabangang labanan sa pagitan ni Jing at Park. Sa pagsisimula ng laban, tapat na ipinaalam ni Park kay Jing na ang kanyang kasalukuyang kakayahan sa taekwondo ay hindi magiging sapat upang talunin siya. Si Park ay nagpatuloy sa pagbabalangkas ng tatlong mahahalagang pagkakamali na pinaniniwalaan niyang ginagawa ni Jing, isang kawalan ng kakayahan na humarap ng malapit na labanan, pag-anunsyo ng kanyang mga pag-atake ng malakas, at mga diskarte na naglalagay ng labis na strain sa kanyang sariling katawan. Sinimula ni Park na umatake kay Jing, na tila walang magawa sa mga atake. Sinasamantala ni Park ang pagkakataon na tuyain si Jing, na nagmumungkahi na ang kanyang lolo ay madidismaya sa kanyang kasalukuyang kahinaan. Sa mahalagang sandali na ito, pinag-iisipan ni Jing kung paano babaguhin ang takbo ng labanan at biglang ginamit ang kanyang Moonlight Light Sword style technique na ikinagulat ni Mira at Park. Ang pamamaraan na ito ay nagpapatunay na epektibo dahil ito ay nakakapinsala kay Park. Sinundan ni Jing ang diskarteng Black Tortoise ni Dewey, na nagpapakita na aktibong tinutugunan niya ang mga kahinaang natukoy ni Park kanina. Ibinalik ang atensyon sa portal, isang malabong figure na may maladyos na katangian ang lumitaw at nagpapuwersa sa higanteng espada. Inaasahan ni Mondo na ang maladyos na nilalang na ito ay maghahatol sa mga organizer ng tournament. Gayunpaman, namagitan si Mojon sa pamamagitan ng pagpapatawag ng isang cross-shaped na kalasag na pinipigilan ang espada na magdulot ng pagkawasak sa lungsod. Kasunod nito, ang isang lalaki na may suot na sombrero, na sinamahan ng isang grupo ng mga drummer, ay nagsasagawa ng isang serye ng mga tunog, na nagbukas ng isa pang portal. Mula sa portal na ito, lumabas ang mga kamay at hinawakan ang espada. Ito ay nagiging maliwanag na ang kanilang pinuno ay nagpatawag ng isa sa 6 na makapangyarihang nilalang. Samantala, sa mga lansangan ng lungsod, nakikita ng mga organizer ang kanilang sarili na nakikipaglaban sa mga tagasunod ng Nax. Nagpupumilit si Mojo na mapanatili ang cross-shaped shield na bumubuo pa rin ng protective barrier. Sa kritikal na yugtong ito, may lumabas na nilalang mula sa pangalawang portal, ikinapit ang mga panga nito sa espada at naging sanhi ng pagkabasag nito. Ang mga organizer ay nagbubuni sa kagalakan, ipinagdiriwang ang kanilang matapang na tagumpay. Kasunod ng mga kaganapang ito, bumalik tayo sa matinding labanan sa pagitan ni Jing at Park kung saan itinutulak ng dalawang manlalaban ang kanilang sarili sa limitasyon, na inilalabas ang buong lawak ng kanilang kapangyarihan. Ito ay nagiging maliwanag na si Park ay nagbibigay ng gabay kay Jing sa buong laban, na humahantong sa isang kahangahangang pagpapakita ng lakas ng militar. Sa isang sandali ng pagmumuni-muni, nakita natin ang isang alaala mula sa nakaraan nang bumisita sina Jin Taijin at Jing kay Park sa Martial Arts Academy.
Sa kanilang pagbisita, tinanong ng matandang lalaki si Park kung handa siyang turuan ang kanyang apo ng ilang mahahalagang aral kung sakaling mag-cruise ang landas nila. Kapansin-pansin, tinupad ni Park ang pangakong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang kaalaman kay Jing. Habang ang labanan ay umabot sa kasukdulan nito, tuluyang bumagsak si Park sa lupa na natalo ngunit kontento. Naaaliw siya sa katotohanan na natupad niya ang kanyang pangako kay Jin Taijin, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang apo na maging napakalakas. Gayunpaman, habang nakahiga siya sa lupa, pumasok siya sa isang kakaibang parang panaginip na estado kung saan nakatagpo siya ng isang puting-tailed fox. Sa sandaling ito, same time na ipinahayag ni Park na hindi siya pwedeng matalo, na ikinagulat ng lahat ng mga saksi. Bumangon siya, sumasailalim sa isang dramatikong pagbabago. Ang kanyang buhok ay nagiging puti, ang kanyang mga mata ay kumikinang na dilaw, at siya ay nagpapakita ng siyam na nagninangas na buntot. Ang kahangahangang pagbabagong ito ay nagpasindak sa lahat, kasama na sina Mojan at Mondo, dahil ang kapangyarihang nagmumula kay Park ay higit pa sa anumang nasaksihan nila. Nang masaksihan ang pambihirang pag-unlad na ito, ngumiti si Mondo at ipinahayag na sa wakas ay nahayag na ang susi. Sinabi niya na noong unang panahon, may lumitaw na nine-tailed fox sa mundo na handang sirain ang sangkatauhan. Ngunit napigilan siya ng ilang mga dakilang mga mandirigma, at sinliyuhan siya sa isang batang lalaki upang hindi na ito makadulot pa ng anumang pinsala. Pabalik sa gitna ng laban, lahat, kasama si Jing, ay namangha sa pagbabago ni Park. Dahil sa ugong ng charyok ni Jiggle, naniwala siya na maaaring si Park ang susi. Kumpiyansa na ibinalita ni Park na magsisimula na ang tunay na labanan. Tinangka ni Jing na hampasin si Park, ngunit hindi epektibo ang kanyang mga atake dahil sa isang hindi nakikitang hadlang na sumasangga kay Park. Bilang tugon, naglunsad si Park ng sunod-sunod na mapangwasak na pag-atake, na nagdulot kay Jing na itinapon sa lupa. Hindi sigurado kung paano malalampasan ang kakilakilabot na kalaban na ito, si Mira at si Dewey ay namamangha, humanga sa hindi natitinag na determinasyon ni Jing. Si Park ay gumagalaw patungo sa kanya, at napansin ni Jing ang kanyang maliwanag na pagkabalisa. Sa isang serye ng mga defensive maneuvers, napagtanto ni Jing na ang charyok ay hindi lamang nagsasangkot ng paggamit ng kapangyarihan, kundi pati na rin ang pagmaster ng sariling isip at katawan. Sa pagsasakatuparan na ito, natagpuan nila ang kanilang sarili sa pantay na katayuan. Si Park ay naglabas ng isang maapoy na pag-atake ng fox na nakadirekta kay Jing, ngunit habang ang mga nagninangas na hayop ay lumalapit sa kanya, sila ay nawasak sa kawalan. Dumidilim ang araw, at isang makinang naliwanag ang sumisikat mula kay Jing, na umaabot patungo sa langit. Nagsimula siyang magpalabas ng malalakas na sinag ng enerhiya mula sa kanyang katawan, na iniwan si Park na namangha sa biglaang pagdagsa ng kapangyarihan. Kasunod ng kanyang hindi kapani-paniwalang pagbabago, naglunsad si Park ng isang mabigat na pag-atake na kilala bilang Night Parade of 100 Demons. Gayunpaman, tumugon si Jing sa pamamagitan ng paglikha ng isang malakas na ipoypo na nagtutulak kay Park na maitaboy sa itaas ng mga ulap. Mula sa itaas, malakas na bumababa ang isang napakalaking kamay, ibinalik si Park sa ring at tinapos ang kanyang transformation. Opisyal na idineklara ng announcer si Jing bilang ang nanalo, na nagudyok sa mga manunood na sumabog sa pagdiriwang ng epikong labanan. Si Mira at si Dewey ay excited na tumalon sa ring para yakapin si Jing. Tinanong ni Dewey kung ginamit ni Jing ang kanyang charyok, ngunit si Jing mismo ay nananatiling hindi sigurado tungkol sa mga pambihirang kaganapan na naganap. Si Mondo, sa kabilang banda, ay nabigla sa kinalabasan at nag-iingat bago siya umalis. Samantala, inutusan ni Mojan ang koponan na isecure ang susi, habang naghahanap siya ng agarang medikal na atensyon para sa kanyang mga pinsala. Pagkatapos ng kanilang matinding laban, binisita ni Jing si Park sa silid ng ospital. Ipinagpatuloy nila ang kanilang mapagkaibigang pagtatalo kung sino ang mas malakas na manlalaban. Gayunpaman, kapag sila ay naiwang mag-isa, si Jing ay nagtapat kay Park, na inihayag na sa kasalukuyan ay hindi niya alam kung nasaan ang kanyang lolo. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na manalo sa paligsahan, dahil ang lalaking may peklat ay nangako na magbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang lolo kung siya ay mananalo. Nag-aalala para sa kaligtasan ni Jing, nag-aalok si Park ng isang salita ng pag-iingat, na nagbibigay diin sa panganib na harapin si Jiggle sa finals. Sa kabila ng paparating na hamon, masuyong tinapik ni Park ang ulo ni Jing, na nag-uudyok sa mga alaala ng kanilang pinagsamahan na pagkabata at ang ugnayang nabuo nila.
Kasunod ng kanyang mga pinsala mula sa nakaraang pag-atake ni Jiggle, determinado si George na ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa korporasyon ng kanyang pamilya. Habang naglalakad siya sa koridor ng ospital, hindi niya inaasahang nakasalubong si Jiggle. Ang dalawa ay nasangkot sa isang matinding labanan kung saan si George ay sumasailalim sa isang napakalaking pagbabagong nagbibigay daan sa kanya upang makuha ang mga tao. Sa kanyang pag-aalsa, nahuli niya ang mga kaibigan ni Park na nakulong sa kanyang katawan. Si Park, sa kabila ng pagpapagaling mula sa kanyang sariling mga pinsala, ay sinubukan harapin si George ngunit lubhang nanghina. Si Jiggle ay namagitan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga ngipin ng petang upang mabutas ang malademonyo na anyo ni George, matagumpay na nailigtas ang babae na hinihigo. Gayunpaman, inilabas ni George ang kanyang tisyo sa katawan, na nakuha ang mga kaibigan ni Park sa proseso. Bagamat ang babae na nakulong sa loob ni George ay sumusubok na mga tuwiran sa kanya, ang galit ni George ay nagpapatuloy na humantong sa isang malagim na pagtatagpo kung saan ipinatawag ni Jiggle ang kanyang petang, na nagresulta sa pagkasawi ng babae at malubhang pinsala sa lalaki. Nasaksihan ang paghihirap ng kanyang mga kaibigan, nilalamon ng galit si Park. Hinarap niya si Jiggle, at tumindi ang kanilang labanan, na humahantong sa pagbagsak nilang dalawa mula sa tuktok ng isang gusali. Sa isang hiwalay na eksena, gumawa ng deklarasyon ang pinuno ng Nax habang naglalakad sa kalye. Inanunsyo niya na sa wakas ay natukoy na niya ang susi, at naglabas ng mga lumilipad na halimaw sa lugar. Bilang tugon sa tumitinding banta na ito, nagpasya si Mojan na wakasan ang paligsahan ng God of High School. Sa gitna ng tumitinding kaguluhan, isang napakalaking maladyos na figure ang bumaba sa portal. Ang anino nitong presensya ay nagdulot ng pagkamangha at pangamba kay Jing, Mira at Dewey. Si Mondo, ang pinuno ng Nax, ay tila nagsasaya sa mga kaganapang ito, na ipinapahayag na ito ay parehong simula at wakas ng isang bagay na makabuluhan. Paglipat ng eksena, nasasaksihan natin ang lolo ni George na determinadong ipaghiganti ang kalunos-lunos na pagkasawi ng kanyang apo, kahit na nangangahulugan ito ng pag-aalay ng sariling buhay para sa layuning ito. Ang salaysay pagkatapos ay sumasalamin sa backstory ni Jiggle na nagbigay liwanag sa kanyang nakaraan. Nabatid na sapilitang inihiwalay siya sa kanyang ina, at isinailalim sa matinding pagsasanay sa pag-asang maging malakas at magmana ng yaman ng pamilya. Sa kabila ng mga mapangwasak na suntok mula kay Park sa panahon ng kanilang labanan, si Jiggle ay matatag na tumanggi na yakapin ang tatak ng tol-una na iniugnay ng kanyang ama sa kanyang ina. Bumalik sa kasalukuyan, sina Jiggle at Park ay nasa isang mabangis na labanan kung saan pareho nilang pinakawalan ang kanilang kapangyarihan na tsaryok sa kanilang buong lawak. Kinonsumo na ng galit si Park, nabubulagan siya sa pangangatwiran, habang kinikilala ni Jiggle ang pagbabagong ito, na inihalin tulad si Park sa isang hindi kilalang hayop. Samantala, natagpuan ng mga organizer ng tournament ang kanilang sarili na nakikipaglaban sa mga lumilipad na halimaw na lumabas mula sa portal. Tuwang-tuwa si Greg habang nakikilaban siya para kumita ng malaking halaga para sa bawat halimaw na kanyang tatapusin, na plano niyang gamitin upang mabayaran ang kanyang utang. Namagitan si Mojan na lumilikha ng isang proteksyon na kalasag sa kalangitan upang pigilan ang pababang Diyos na gagawa ng kalituhan sa lungsod. Ibinunyag ni Mondo, ang pinuno ng Nax, ang kanyang masamang layunin na puksain ang bawat fragment ng mundo mismo. Ipinagpatuloy ni Park ang kanyang pag-atake laban kay Jiggle, ngunit gumanti si Jiggle sa pamamagitan ng pagtawag sa isang napakalaking nilalang na kumagat kay Park, na naging dahilan upang siya ay bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ang susi, na nasa loob ni Park, ay lumipad sa himpapawid na naging sentro ng isang matinding pakikibaka habang maraming indibidwal ang nag-aagawan para sa pag-aari. Sa huli, nagawang hawakan ni Sandro ang susi, ngunit mabilis itong sinipa ni Jing, na naguguluhan kung bakit ang lahat ay mahigpit na nakikipaglaban para dito. Samantala, patuloy na pinananatili ni Mojan ang proteksyon na kalasag, na nilalabanan ang mapanirang puwersa ng pababang Diyos. Bilang tugon sa tumitinding krisis, ang gobyerno ng Estados Unidos ay naglunsad ng mga missiles at inalis ang alyansa nito kay Mojan, na iginiit na ang kanilang advanced na teknolohiya ay ginagawang walang kapangyarihan ang mga lumang Diyos. Dahil sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon, may nag-aalerto kay Mojan na gumawa ng spell para dalhin ang mga kalahok sa tournament sa isang malayong lokasyon sa gitna ng mga bundok. Gayunpaman, si Park ay nagtamo ng malubhang pinsala sa proseso. Ginamit ni Dewey ang kanyang tsaryok, na nagtataglay ng mga katangian ng pagpapagaling, upang alagaan ang mga nasugatang kaibigan ni Park.
Sa sandaling iyon, binigyan ni Sunshine si Jing ng paliwanag tungkol sa motibasyon ni Park sa pagtulong sa kanya na maging mas malakas. Nalaman ni Jing ang malalakas na pagbabante sa buong lungsod, na nag-udyok sa mga pagsisikap na ihanda siya para sa mga hamong ito. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Park, at isiniwalat ni Jing ang presensya ng susi sa kanya. Bagamat nananatiling hindi alam ni Park ang kalikasan ng susi or kung bakit ito naninirahan sa loob niya, same time siyang nakikiusap kay Jing na panatilihin itong ligtas at iwasang isuko ito sa sinuman. Si Jiggle ay muling lumitaw sa eksena at nagtanong tungkol sa kung nasaan ang susi kila Mira at Dewey. Gayunpaman, matatag silang tumanggi na ibunyag ang anumang impormasyon na nagudyok kay Jiggle na maglunsad ng pag-atake laban sa kanila. Sa isang kasunod na eksena, sinimulan ni Jing ang paghahanap sa kanyang mga kaibigan at nadiskubre silang nasa malubhang pinsalang kalagayan. Pinayuhan siya ni Dewey na tumakas dahil sa sobrang lakas ni Jiggle. Matapang na idineklara ni Jiggle ang kanyang sarili bilang panalo, at ipinahayag ang kanyang layunin na angkinin ang lahat, kabilang ang susi, bilang kanya. Pagkatapos nito, patuloy na binasag ng Diyos ang kalasag, at sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng tao sa lungsod. Ang matandang lalaki, si Jonas, ay nag-teleport sa mga tao sa isang lokasyon sa labas ng lungsod upang protektahan sila mula sa pinsala, at ngayon gusto lang niyang maghayganti sa mga pumaslang sa kanyang apo. Kasunod nito, sinira ni Jonas ang mga missiles at ginamit ang kanyang divine power bilang isa sa 6 na mandirigma para sirain ang kalasag ng Diyos. Ang mga lumilipad na halimaw ay nasawi sa pagsabog. Sa labanan ni Jing at Jiggle, pareho silang nakaramdam ng malakas na pagsabog at bumalik sa Seoul. Bumagsak si Jonas sa lupa habang si Mondo ay nanatiling hindi nasaktan. Nang makita si Jing, tinanong siya ni Mondo tungkol sa susi. Gayunpaman, ipinatawag ni Jiggle ang mga halimaw na nakapaligid sa mga kaibigan ni Jing gamit ang isang galami na lumabas sa kanyang likuran. Iginapos ni Jiggle si Jing at kinuha sa kanya ang nakatagong susi. Gamit ang susi sa kanyang pag-aari, sinabi ni Jiggle na sa wakas ay malalampasan niya ang mga Diyos. Kinain niya ang susi at nag-transform sa isang sanggol, mabilis na lumalaki at sumibol ang mga pakpak na parang anghel. Pagkatapos, naabot niya ang kanyang huling anyo, na mukhang ibang-iba sa kanyang dating anyo. Binanggit ni Jiggle na tadhana na niya na ay absorb ang lahat at bumalik sa wala, at idineklara niya ang kanyang intensyon na tapusin ang lahat ng mahihina. Napansin ni Mojan at ng iba pang organizer na tila natalo ang mga Diyos, ngunit nasawi si Jonas matapos ang pagsabog, at hindi nila alam kung nasaan si Mondo. Samantala, si Jing, Mira, at si Dewey ay nag-iisip na umalis sa lugar nang biglang, lumitaw si Jiggle sa kanyang bagong anyo at nagsimulang salakayin sila. Ang kanyang lakas ay napakahusay, at maging si Jing ay nasugatan sa kanyang mga atake. Nagalit si Jing kay Jiggle dahil sa pananakit niya sa kanyang mga kaibigan, at ginamit niya ang acupuncture technique na itinuro ng matanda. Kasama sa pamamaraang ito ang paghawak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan upang malampasan ang kanyang pisikal na limitasyon. Sa panibagong lakas, sabay nilang sinalakay si Jiggle ngunit gumanti ito ng kidlat. Pagkatapos ay lumitaw ang mga higanteng halimaw, sinusubukang durugan sila. Gusto ni Jiggle na magduse sila bago masawi, at ibinato sa kanila ang parang sibat na kapangyarihan. Gayunpaman, pumasok si Dewey at Natamon sa likod. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, hiniling ni Dewey sa kanyang mga kaibigan na tumakas. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Jing ng bagong kapangyarihan, at nahulog mula sa langit ang isang higanteng staff. Laking gulat ni Mondo nang nasaksihan ito, at napagtanto na si Jing ang tagapag-alaga ng susi, ang Sitentazi. Inalis ni Jing ang headband sa kanyang noo, na naging korona. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata, at ang staff ay lumiit sa kanyang laki. Hinawakan ito ni Jing at sinimulang atakihin si Jiggle. Lahat ng nanonood ay lubos na namangha nang ilabas ni Jing ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan. Nagpatawag si Jiggle ng mga dambuhalang halimaw, ngunit madaling inatake ni Jing ang mga ito gamit ang kanyang armas. Bakas ang kanyang galit, habang sinasabi niya na dapat humingi ng tawad si Jiggle dahil sa pananakit niya sa kanyang mga kaibigan. Sinimulan ni Jing na pangalanan ang bawat isa sa mga taong nasaktan ni Jiggle na naghiganti sa kanilang pagdurusa. Inihagis niya si Jiggle sa lupa sa napakabilis na bilis. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, bumangon si Jiggle at ipinahayag na hinding-hindi siya magiging talunan. Bilang tugon, nagtipon si Jing ng mga ulap sa kalangitan, at paulit-ulit na tinamaan ng kidlat si Jiggle.
Ipinaalam ni Mojun sa mga organizer na ang kapangyarihan ni Jing ay hindi hiniram sa isang Diyos ngunit naging banal sa sandaling iyon. Nawala ang transformation ni Jiggle at bumagsak sa lupa, habang si Mondo at ang kanyang mga tagasunod ay nawala. Nilapitan ni Namira at Diwi si Jing na may mga yakap, nakahinga ng maluwag nang makita siyang bumalik sa dati niyang sarili, gutom na gutom. Gayunpaman, pinilit ni Jing na alalahanin ang nangyari, at ang korona sa kanyang ulo ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nagawa pang bumangon ni Jiggle ngunit mabilis na tumanda ang kanyang mukha. Determinado, nagbagong anyo siya, naging isang malaki na multi-handed monster. Sinubukan ni Jing na ipatawag muli ang kanyang kapangyarihan, ngunit nabigo ito sa kanya. Pagkatapos dumating si Park at pinaalalahanan siyang magtiwala sa mga kasama. Nagyakapan ng apat na magkakaibigan, handang harapin si Jiggle. Nagagalak sila sa kagalakan ng pakikipaglaban sa tabi ng isa't isa, at pinakawalan ni Jing ang kapangyarihan ng mga asol na dragon, sa huli ay napawi ang halimaw. Sa kanyang mga huling sandali, naalala ni Jiggle ang isang alaala ng kanyang ina na nagpaalam sa kanya. Sa kabila ng pagtatangka ni Park na makipag-ugnayan sa kanya, humiwalay si Jiggle na nag-udyok sa kanya na mamuhay ng magandang buhay. Pagkatapos ay nilamon siya ng isa sa kanyang sariling mga halimaw, na nakilala ang kanyang katapusan. Nakuha ni Park ang ilang fragment ng susi mula sa nawawalang katawan ni Jiggle. Pagkatapos, lumitaw ang isang babae, idineklara ang kanyang sarili na isa sa 6 na mandirigma at ang ninuno ng sangkatauhan, na nagsasabing siya ang pinakamalakas at pinakamahalagang figure sa paligsahan. Ipinaalam niya sa kanila na, bilang mga nanalo, mayroon silang pribilehiyo na gawin ang anumang naisin nila. Sa pagmamadali, nilapitan ni Jing ang babae, ipinahayag ang kanyang pagnanais na humingi ng tulong upang mailigtas ang kanyang lolo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakilala niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga kaibigan, na ang ilan ay nawawala ang mga bahagi ng katawan dahil sa nangyaring labanan. Napagtanto ni Jing na hindi siya maaaring maging makasarili, at nagpa siya na isantabi ang kanyang sariling mga kagustuhan. Sa halip, gumawa siya ng walang pag-iimbot na hiling para sa mga nasugatan na kalahok na maibalik ang kanilang mga katawan sa kanilang orihinal na estado, na walang pinsala. Ginamit ng babae ang kanyang kapangyarihan, at mahimala, ang mga nawalan ng mga paa or nasugatan ay ganap na gumaling, bumalik sa kanilang kalagayan bago ang labanan. Ipinaalam din niya kay Jing na totoong buhay ang kanyang lolo, kahit na ang presensya nito ay napakahina. Napasigaw si Jing sa tuwa nang marinig ang balita, at nawala ang kanyang korona, ngunit nahulog siya sa malalim na pagkakatulog dahil sa pagod. Nag-iba ang eksena, at nagising si Jing mula sa 3 buwang pagkakatulog. Tumungo siya sa kusina kung saan nakita niyang abala sa pagluluto si Mira at Diwi. Sa isang flashback, ipinaalam ng babaeng nagbibigay ng hiling kay Park na ang mga pangunahing fragment ay nakakalat sa buong mundo. Ipinagkatiwala niya sa kanya bilang tagapag-alaga ng susi ang tungkuling tipunin ang mga ito, dahil ang susi ay nagtataglay ng kapangyarihang hamanin at posibleng talunin ang mga Diyos. Nalaman ni Jing na, upang maibalik ang kanyang mga nawalang alaala mula sa labanan, dapat niyang bisitahin ang homeland ni Seten Tazi. Determinado na lumakas, nagpa siya sina Jing, Mira, at Diwi na magsimula sa isang paglalakbay patungo sa isang malayong lokasyon. Nagbabahagi sila ng isang taos-pusong sandali, magkayakap, at ipinahayag ni Jing ang kanyang paniniwala na silang tatlo ay magiging mas matatag na magkasama. Nangako rin siyang mahahanap ang kanyang nawawalang lolo. Sa huling eksena, nananatiling nakakulong si Jin Taijin sa isang madilim na piitan, nawawala ang kanyang braso. Sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan, iniisip niya ang kanyang apo at matatag na naniniwala na ang kanyang apo ay may kakayahang talunin maging ang mga Diyos at hamanin ang mismong tadhana.